Pinagpalang araw ka, Banong. Ganun na rin sa inyong mga solidong tagapakinig sa channel na ito. Nais ko lamang ibahagi ang aking karanasan kasama ang kapatid ko. Ang karanasan na nangyari noong nagpunta kami ng Siquijor para sa isang mahalagang misyon. Kilalanin niyo na lamang akong Haraya. Sa katunayan, ang ibabahagi ko sa inyo ay ilan lamang sa mga naging kaganapan sa buhay ko. Pero ito ang pinakatumatak sa puso ko dahil mas marami akong natutunan dito. Capiz, 1995. Nakatira kami sa isang lugar na pagmamay-ari din ng mga angkan namin. Hindi naman sa pagmamalaki, pero noong araw, mayaman talaga ang pamilya namin. Bukod sa pagiging negosyante ng mga lolo at lola namin, kilala rin ang pamilya namin bilang tagapuksa ng mga aswang. Oo, Kabanong, tama ang nabasa nyo. Minsan sa probinsya ng Capiz, may pamilyang literal na pumapatay ng mga aswang. Ang pagiging manunugis at birador ay minana na namin. Noong panahon na yon, 2 na lang kami ng kapatid ko ang pinakabata sa angkan. Kaya naman, isinabak na rin kami ng aming lolo para sa isang mahalagang misyon. Yun ay ang hanapin ng pinuno ng mga aswang na naninirahan naman sa probinsya ng Siquijor. Walang pagdadalawang isip naming tinanggap ang misyon. At dito na nagsimula ang hindi ko malilimutang karanasan. Ang sakit ng puwet ko, ate. Sobrang tagal kasi nating nakaupo eh. Ngayon, paan naman ang sasakit sa'yo? Kailangan natin maglakad. Wala tayong masasakyan. Narinig ko dun sa manong na kapag ganitong paggabi na, ibang ruta na ang dinadaanan ng mga tricycle. Ate, may matutuluyan na ba talaga tayo sa pupuntahan natin? Mapagkakatiwalaan ba yung mga makakasama natin dun? Baka naman mamaya niyan, may makaalam ng katauhan natin dun eh. Bago pa lang tayo pumunta dito sa Siquijor, kinuhaan na agad tayo ni Lolo ng matutuluyan. Kumbaga, may sarili tayong bahay doon. Mabuti naman kung ganun, ate. Ayoko nang maulit yung nakaraang misyon natin na kung saan-saan lang sa gubat tayo natutulog eh. Ibang misyon ang gagawin natin. Mas malakas ang makakalaban natin dito. Mas malakas? Kakayanin ba natin yun, te? Hindi naman ibibigay ni Lolo sa atin ang misyon na ito kung hindi natin kakayanin eh. Basta, makinig ka lang sa mga sasabihin ko, magtatagumpay tayo. Kasabay namin ng ibang tao sa paglalakad nung oras na yon. Pero nang tumagal na, kami nilang 2 ng kapatid ko. Habang bitbit ang malaking bag, hawak ko naman sa kabila ang kapiraso ng papel. Nakasulat doon ng lugar at eksaktong address ng titirahan namin. Binilisan na lang namin ang aming paglalakad. Mabuti na lamang at merong napadaan na isang tricycle. Pinakiusapan ko ang matandang driver. Ayaw pa niyang pumayag nung una. Pero nang dagdagan ko ang ibabayad ko sa kanya, bigla-bigla na lang niya kaming pinasakay. Kabanong, wala kaming ideya ng kapatid ko kung anong magiging buhay namin sa Siquijor. Pero dahil nga nasanay na kaming sumabak sa mga delikadong misyon, ay nasanay na lang din kami. Simula nung 9 na taong gulang pa lang ako, sumasama na ako sa mga magulang ko kapag meron silang kinakalabang aswang. Si Bembong naman, 1 taon pa lang din mula nang mag-umpisa siyang sumama sa akin. Lahat ng lakad namin, nagagawa naming maipanalo. Nasanay na nga lang kami sa mukha ng mga aswang noon. Maraming salamat po. Agad na humarurot ang tricycle. Ate, ang laki ng binayad natin tapos umayak kang hanggang dito lang tayo sa bungad. Sana ipinasok na niya tayo sa loob. Mareklamo ka talaga kahit na kailan. Magpasalamat ka na nga lang kasi nakarating na rin tayo sa baryong to. Samantalang yung ibang kasabayan natin, baka hanggang ngayon naglalakad pa rin sila. Tara na, pumasok na tayo. Kailangan na nating makausap yung matandang babae. Binilisan na lang namin ang paglalakad. Magagabi na rin kasi at kailangan na rin makapagpahinga kahit papaano. Nang marating na namin ang bahay na titira namin, ay napatigil kami sa harapan. Pinagmasdan ko ng maigi ang bahay. May 2 palapag. Simentado ang ibaba. Habang ang itaas naman ay yari na sa kahoy. Para sa aming 2 ni Bembong ay malaki na yon. Anip talaga ang lolo.
Hindi niya talaga tayo hahayaang mamuhay ng hindi komportable, ate. Hindi ka ba nagtataka? Paano pong nagtataka? Kaya ganyan kaayos ang bahay na titira natin kasi alam ni Lolo na matatagalan tayo sa misyon. Ibig sabihin, mahirap tong misyon na pinasok natin. Kamot ulo na lang si Bembong. Papasok na sana kami sa bakuran nang biglang may dumating na matandang babae. Maputi na ang buhok niya pero malakas-lakas pa rin naman ang kilos. Nakangiti siya sa amin nang lapitan niya kami. Magandang hapon. Kayo na ba yung mga apo ni Don Gardo? Magandang hapon din po sa inyo. Opo, kami nga po ang apo ni Don Gardo. Halik kayo. Pumasok na tayo sa loob para makita ninyo. Pagkapasok nila sa loob ng bahay, nilinis ko na ito nung nakaraang linggo. Pero nilinis ko ulit. Alam nyo kasi, mahalaga kasi sa akin ang bahay na ito kaya alagang-alaga ko. Kung hindi nyo na itatanong, si Don Gardo ay dati na rin namang tumira dito. May mga kasama siya noon, pero hindi ko naman kilala. Paano nyo naman po nakilala ang lolo namin? Taga-Capiz din kasi ako, iha. Magkaklase kami noon ni Don Gardo. Pero nang mag-asawa kasi ako, dito na ako sa Siquijor tumira. Dito na lang kami ulit nagtagpo ni Don Gardo. Ganun po ba? Mas maganda pa pala talaga na dito kami tumira kasi may kakilala pala ang lola namin dito. Iha, matanong ko lang, ha? Kayong dalawa lang ba talaga ng kapatid mo rito ang titira? Hindi nyo ba kasama mga magulang ninyo? Hindi po Nandito po kami kasi, may itatayo kasing negosyo si Lolo. Ako po ang magpapatakbo. Oo nga pala. Pamilya nga pala kayo ng mga negosyante. At ng manunugis po. Ha? Ano yon, iho? Huwag niyo po siyang pansinin. Minsan kasi papansin yan sigurado kong matutuwa ang batang yan dito. Maraming bata dyan sa labas kapag hapon. Ngayon kasi wala na, paggabi na kasi. Paano? Maiwan ko na kayo. Bayad naman na lahat. Kaya wala na tayong problema. Ang gusto ko lang, mapanatiling malinis ang bahay na ito. Kasi mas masarap huminga kapag wala kang nalalanghap na alikabok. Opo, makakaasa po kayo. Sakaling may mga katanungan kayo o may mga kailangan kayo, nasa kabilang bahay lang ako. Lakad ka lang dito ng kaunti. Yung pangatlong bahay na isang palapag lang pero mahaba, doon ako nakatira. Kumaway pa sa amin na matanda. Inilapag na muna namin ang mga gamit sa gilid ng pinto. Sandali kong sinuyod ng tingin ng buong bahay. Kahit na may kalumaan na, nagmumukha itong bago dahil sa kalinisan nito. Ate, hindi natin natanong yung pangalan ng matanda. Si Aling Pina. Sinabi na sa akin ni Lolo yon. At siya nga pala, Bembong. Pigilan mo nga sarili mo na masabing manunugis tayo. Diyan tayo madadali sa ginagawa mo Pasensya na ate. Nadulas lang po talaga ang dila ko. Umayos ka ha. Seryosong misyon ito. Ito ang pinakamabigat nating misyon dahil pinuno ng mga aswang ang hahanapin natin dito. Kung nanggaling na pala si Lolo Gardo rito, bakit hindi pa nila tinalo yung mga aswang dito dati? Pampihira ka naman. Ang tagal na nung pumunta siya rito. Baka nga wala pa tayo sa mundo Sadyang magkakilala lang talaga sila nila Aling Pina. O sige na, yakit na natin itong mga gamit natin para mamaya magpapahinga na lang tayo. Noong mga sandaling yon, magaan naman ang pakiramdam ko sa bahay, Kabanong. Ramdam ko rin na mabuting tao naman si Aling Pina. Makalipas ang ilang minuto, naisalansan na namin ng maayos ang aming mga gamit. Bulagta kagad ang kapatid ko. Maaga siyang nakatulog dahil sa haba na rin ang biyahe namin. Habang ako, pinili kong magmuni-muni sa labas. Ugali ko na kasi talaga na kapag nasa ibang lugar ako, kailangan kong magmasid-masid sa paligid. Nang wala naman akong mapansing kakaiba, bumalik ako sa harapan ng pinto. Habang nakatambay doon, nakaramdam ako na parang may nakamasid sa akin. Hinawakan ko ang suot-suot kong kwintas.
Sa puntong ito, kumpirmado ko nang may nakatingin sa akin. Sino yan? Nararamdaman kita. Nang makita ko na gumalaw ang halaman sa gilid, hindi na ako nagdalawang isip na puntahan yon. Kita kong may taong nagtatago roon. Hinabol ko yun. Isang lalaki. May katangkaran. Pero hindi ako nakaramdam ng takot. Nang maabutan ko siya, ay dinakma ko siya sa damit. Hinila ng malakas at binalandra sa lupa. Wag! Wag mo ako sasaktan! Wala akong masamang intensyon! Sino ka? At bakit ka nagmamatsak sa bakuran namin? Hindi ako nagmamatsyag! Nakatingin lang ako! Pareho lang yon, no? Magpakilala ka. Kung ayaw mong baliin ko itong buto mo. Aray! Wag! Una! Magpapakilala na ako! Buong pangalan at kung anong ginagawa mo sa lipunan. Ha? Bakit ganun? Sumunod ka. Kung ayaw mong baliin ko talaga tong braso mo. Aray! Dandan! Aray! Ako si Jano. Nagtitinda ako ng uling sa palengke. Aray ko naman! Bakit ka nagmamatsyag? Hindi nga ako nagmamatsyag. Kukuha kasi sana ako ng tanglad sa likod ng bahay niyo. Pero nung makita kong may tao na, napatigil ako. Nakasilip lang ako sa halamanan kasi nakita kita. Nahiya akong lumapit Palagi kasi ako nakuha ng tanglad sa likod bahay ninyo. Kahit itanong mo pa kay Aling Pina, sa kanya nga palagi ako nagpapaalam Mapapatunayan mo ba yung sinasabi mo? Oo, kung gusto mo, samahan kita sa bahay niya Itanong pa natin sa kanya. Para makasiguro akong totoo nga ang sinasabi niya, agad ko siyang binitiwan. Tinulak ko siya para mauna ng maglakad. Ilang minuto lang, narating na rin namin ang bahay ni Aling Pina. Sakto naman na nasa bakuran lang ang matanda habang kumukuha ng mga sinampay na damit. Bakit? Anong meron? Nakita ko kasi ito na pasilip-silip po sa labas ng bakuran namin Naginala ako sa kanya na baka may masama siyang binabalak. Gusto ko lang pong malaman kung kilala niyo po siya. Kilala ko siya. Si Jano. Palagi siyang nagpapaalam sa akin na kukuha ng tanglad sa likod bahay. Aling Pina, grabe naman pala itong bagong nakatira doon. Parang Amazona. Muntikan pa ako mabalian ng buto naniniwala ka na ba? Sige, naniniwala na ako. Pero hindi mo ako masisisi kung bakit ganun ang ginawa ko sa'yo. Pasensya na. Hindi ko rin kasi talaga alam ang gagawin ko Kung nagpakita naman kasi ako kanina, para lang sa tanglad. Baka rin hindi maging maganda ang isipin mo sa akin. Lalo na, hindi mo naman ako kilala. Pasensya na rin kung nasaktan kita. Sa susunod, kapag hingi ka ng tanglad, magsabi ka na lang saglit at pumunta ka na lang sa likod ng bahay. Basta, wag lang sobrang gabi yan naman pala Ayos na. Jano nga pala pangalan ko. Doon lang ako nakatira sa kabila. Matagal na ako dito. Dito na ako lumaki. Haraya naman ang pangalan ko. Kararating lang namin kanina. Aling Pina, sila ba yung sinasabi nila mag-joko na magtatayo ng negosyong sagingan? Oo, sila nga yon. Sakto. Kami pala yung pagkukuhanan nyo ng saging. Yung airpot ko, may malawak na taniman ng saging Saan ba kayo magtatayo ng tindahan? Hindi tindahan, kariton. Mas naisip ko kasi na maganda ang kariton. Para mas maraming tao ang pwedeng bumili. Kung nasa isang lugar kasi, kakaunti lang ang makakabili. Kariton? Seryoso ba? Kung sabi kasi nung nakaraan, malaking pera yung binagsak nyo kay airpot. Akala namin may pwesto kayo Ipagpalagay na lang natin na nagbabago ang sitwasyon depende sa lokasyon. Ganun ba? Di sige, kung yan ang plano nyo Pero hindi ba kayo malulugi? Hindi. Kapag naubos ang tinda namin, kukuha na lang kami ng kukuha sa inyo. Kumain na ba kayong dalawa? Kain na muna kayo. Hindi na po. Kailangan ko na rin kasing balikan ng kapatid ko Mag-isa lang siya sa bahay. Kung sa bagay nga. Sige, basta kapag may oras ka, dalo ka minsan dito at kumain ha. Ngumiti na lamang ako sa kanila kabanong. Nakahinga na rin ako ng maluwag. Buong akala ko kasi ay may aswang agad na makakaalam na dumating na kami sa Siquijor. Mabilis na dumaan ang mga araw.
Nagsimula na rin kami ni Bembong sa negosyo naming saging. Pero walang kaalam-alam ang mga tao na ginagamit lang naman namin ang negosyong yon para makapagmasid-masid sa paligid. Dahil ang totoong layunin namin ay mahanap kung sino ang pinuno ng mga aswang. Ate, sa dami ng pwedeng gawing pagpapanggap, bakit pagiging tindero pa ng saging? Hindi ko rin alam sa lolo natin eh. Basta, gawin na lang natin. Kung sa bagay, masarap naman ang saging. Pero, saan po tayo ngayon, ate? Kahit saan, maglilibot tayo. Kaya ikaw, ihanda mong anting-anting mo. Anumang oras, pwedeng mapalaban tayo. Huwag ka mag-alala, ate. Handang-handa naman po ako eh. Ngumiti pa siya ng malapad sa akin habang nagtutulak kami ng kariton. Bawat madaanan namin na kalalakihan, nakatingin sa akin. Napapangiti pa sila kapag tinitingnan ko rin sila. Akala kasi nila natutuwa ko sa mga pagmumukha nila. Pero hindi. Hinahanap ko ang pinuno ng mga aswang. Kabanong, tumagal kami ng 5 buwan sa lugar na yon. Pero hirap na hirap kami ng kapatid ko na makita ang puntirya namin. Kahit na anumang bakas, wala kaming nakikita. Pero hindi kami sumusuko. Hindi kami uuwi ng kapis hanggat wala kaming dalang magandang balita. Oh, dahan-dahan lang sa pagkain. Tumataba ka na eh. Tandaan mo takbuhan tayo lagi. Bawal ang taba ching-ching. Ito naman si ate. Masama bang kumain ng kumain? Nakakagutom kaya magtulak ng kariton. 5 buwan na kaya tayo naglalako. Wala pa rin tayong napapala ate. Hindi tayo pwedeng sumuko, Bembong. Nararamdaman ko, malapit na rin nating matagpuan ang sinasabi ni Lolo. Nandito lang yun sa Sikihor. Maya-maya, biglang bumukas ang malakas ang pinto. Araya! Araya! Napalingon kami kay Jano na akala mo nakatira din sa bahay. Sa halos 5 buwan na kasi naming magkakilala, tila naging kampante na siya sa amin. Kahit na wala siyang kaalam-alam kung ano ba talaga kami. Araya, sama ka mamayang gabi. Hindi pwede. Hindi ko pa nga sinasabi kung saan ayaw mo kaagad. Kahit saan pa yan, hindi pwede. Walang kasama tong isa oh. Eh di sasama ako. Hindi rin pwede. Sige na ate, para naman nakakapamasyal din tayo. Nakakaalis lang tayo kapag may dala tayong kariton eh. Oo nga naman, maawa ka naman sa kapatid mo. Ang liit pa niyan oh, pero pinagtutulak mo na ng kariton. Hindi nga pwede. Ito naman, sige na, minsan lang. Kuya Jano, saan ba tayo pupunta? Sa plaza lang naman mamayang gabi. Pista kasi sa plaza ngayon Ang saya dun, marami kang malalaruan. May perya, may mga kung ano-anong mabibili. May perya? Oo, meron. Kaya nga gusto ko, kasama ka para kahit papano mas masaya. Oh, ate, anong gagawin mo? Magpipihis na. Magpiperya, di ba? Tingnan mo to. Nakarinig lang ng perya, nagbihis ka agad. Mamayang gabi pa tayo aalis, no? 3:00 pa lang ng hapon Napailing na lamang ako, Kabanong. Pero wala na rin naman akong magagawa nun kundi ang maghintay. Para malibang, pag-alis ni Jano itinuon ko na lang ang atensyon ko sa sandata ko. Nilinis ko ang espadang ilang buwan nang nakabalot sa makapal na tela. Hinawakan ko ang kwintas ko. Ang anting-anting na palagi kong kasama sa lahat ng aking laban. Dahil sa kwintas na yon, nagagawa kong matalo kahit pa ang malalakas na aswang. Napangiti na lang din ako pagsilip ko sa sala. Nakita ko si Bembong na abala sa nilalaro niya. Kahit na ganap na manunugis na ang kapatid ko, hindi ko pa rin ipagkakait sa kanya ang maging normal na bata. Mabilis na lumipas sa mga sandali at sumapit na nga ang kinagabihan. Mula nang dumating kami roon, yun ang unang beses na lalabas ako ng bahay nang walang kinalaman sa misyon namin. Naisip ko rin kasi na minsan, mas maganda nang nililibang namin ang sarili namin sa ibang bagay. O ano? May mga dala na ba kayong barya? Bakit kailangan ng barya? Kailangan ng barya, ng pera. Kasi di ba maglalaro kayo sa perya at marami tayong mabibili doon kasi mura ang mga paninda. Kaya dapat magdala kayo ng pera. Bembong, kunin mo nga ang pitaka. Pagkakuha ni Bembong ng pitaka ko,
ay agad na rin kaming umalis. Hindi ko may kakaila ang saya ko habang naglalakad kami papuntang sasakyan. Hindi naman nagtagal ang binyahe namin dahil wala pang 5 minuto. Mas mabilis pa nga sana kung walang gaanong lubak. Pagdating namin sa plaza, bigla na lang akong nakaramdam ng hindi tama, Kabanong. Parang ang bigat ng aura ng paligid. May nararamdaman akong hindi ko may paliwanag. Yung pakiramdam na parabang alam mong merong negatibong enerhiya sa paligid. Nakatinginan kami ni Bembong. Kahit si Bembong ay nararamdaman din yon dahil sa suot-suot nitong anting-anting. Pero mas pinili muna naming magpatay mali siya dahil kasama namin si Jano. Hindi namin pwedeng ipahalata sa kanya na may misyon kami at lalong-lalo na kung sino kami. Dahil sa nararamdaman naming presensya ng aswang sa paligid, hindi na kami naging masaya ni Bembong sa ginagawa namin. Kung tutuusin, dapat abot langit ang kaligayahan namin nung oras na yon. Pero pareho kami ng kapatid ko na nagtataka kung bakit merong aswang doon. Makalipas ang halos 1 oras, hindi na talaga kami nakatiis ni Bembong. Habang tuwang-tuwa si Jano sa nilalaro niya, palihim kaming umalis ng kapatid ko. Nagtago kami sa likuran ng isang tolda. Hinawakan namin ang sarili naming anting-anting. Hinawakan namin ang anting-anting at pumikit ng sandali. Ginagawa namin ito kapag gusto naming alamin kung saan naroroon ang aswang. Ate, nandun siya. Oo, pero hindi tayo pwedeng basta nalang lumapit. Maraming tao, may makakakita sa atin. Anong gagawin natin, ate? Hintayin lang natin siyang umalis. Susundan natin siya kung saan siya pupunta. At baka malaman pa natin kung nasaan ang iba pa niyang mga kasama. Naging kalmado na lang kami magkapatid. Pero pasimple na rin kaming lumapit sa kinaroroonan ng aswang na nararamdaman namin. Pagtingin namin sa di kalayuan, nakita namin ang isang lalaki. Kung kumilos ay parang normal lang. Pero dahil sa anting-anting na meron kami, hindi niya may tatago ang kanyang sarili. Mapayat na lalaki at matangkad ang naroon. Kaswal na kumakain sa tindahan. Paminsan-minsan, lumilingon-lingon siya sa paligid. Nang may mapadaan na buntis sa harapan ng lalaki, nakita namin siyang halos mabali na ang leeg sa kakalingon. Ate, mukhang puntirya niya yung buntis. Naalarma na kami nang umalis na sa kinauupuan ng lalaki. Kami namang magkapatid ay agad na kaming nagtakip ng tela sa mukha namin. Kabanong, nung mga sandaling yon, batid naming mapapalaban na kami. Kaya naman inihanda na namin ang aming sarili. Pero bigla kaming nagtaka nang mawala na sa paningin namin ang aswang. Sinuyod namin ang buong plaza. Pati na rin ang perya, pero wala na kaming makita roon. Ilang sandali lang, bigla na lamang may sumigaw na babae. Malapit lang yon sa kinalalagyan namin. Mabilis kaming tumakbo para puntahan yon. Pagdating namin, inabutan na namin ang babaeng buntis na wala ng buhay. Nakabulagta na siya sa damuhan. Nang itihaya namin, walang butas at wala ng laman ang tiyan niya. Bembong, mapapalaban tayo. Handa mong sarili mo. Gamit ang anting-anting, sinundan namin ang mga bakas ng dugo sa lapag. Nakarating na kami sa kagubatan. At habang hinahanap namin ang mga aswang, bigla na lamang may umatake sa amin. Hinihintay lang din pala kami. Muntikan na niyang tamaan si Bembong. Pero ang hindi alam ng aswang, si Bembong ang mas magaling sa aming dalawa pagdating sa pag-ilag. Makulit kang aswang ka! Tumalon si Bembong palapit sa aswang. At dahil sa taglay niyang bilis, agad niyang sinuntok ang aswang sa panga. Hindi naman ako nagpahuli. Lumapit ako at sinipa ko yun sa pagitan ng hita. Nang mapalood na siya, sabay naming binugbog ang aswang. Pinagsasasapak at pinagsusuntok namin siya. Kung dala nga lang namin ang sandata namin, ay baka maaga na siyang kinuha ng impyerno. Hindi na siya makapalag. Nakaupo na lang siya at kahit tangkain niyang tumakas, hindi na rin naman niya kaya pang tumakbo o gumapang na mabilis. Sabihin mo sa amin kung nasaan ang pinuno ninyo. Pagsalita ka na kasi, ang kulit mo naman kasi. Magsasalita ka o... Tumingin ng seryoso sa amin ang aswang at tumawa ng malakas. Humaba ang kuko nito at walang ano-ano'y ibinuo ng madiin sa sariling leeg. Ilang segundo lang ay agad na namatay ang aswang.
Dismayado kami ng kapatid ko nung oras na yon. Hindi rin namin kasi inakala na gagawin yun ng lalaki. Kinitil niya ang sarili niyang buhay para wala kaming makuhang impormasyon mula sa kanya. Medyo nawindang kami sa nangyari. Sa ideyang mas pinili ng aswang na patayin ang sarili kaysa sumagot. Ibig sabihin lang noon ay matindi ang pagprotekta nila sa pinuno nila. Bumuntong hininga na lang ako. Kumakamot naman sa ulo ang kapatid ko. Dahil wala naman na kaming mapapala doon. Sinunog na lamang namin ang bangkay. Bumalik na muna tayo sa atin. Wala na tayong mahahanap na aswang dito. Nag-iisa lang yon. Paano naman si Kuya Jano? Pabayaan mo na siya ron. Sabihin na lang natin na nagkaroon ng emergency. Hindi man lang ba tayo magpapaalam? Kapag nagpaalam tayo, magpupumilit na naman yun eh. Hindi na kami bumalik sa peryahan. Nilisan na rin namin ang lugar na yon. Nakahanap naman kagad kami ng masasakyan nang makita namin ang ibang nakapila na tricycle. Nakabalik naman kami ng maayos sa aming bahay. Nakatulog agad si Bembong dahil sa pagod, na parabang wala itong kinalaban na aswang. Ako naman, nagmuni-muni naman ako sa tapat ng bahay habang kumakain ng natirang saging. Noong mga sandaling yon, ay hindi ko inakalang pupuntahan ako ni Jano. Ang buong akala ko kasi, nagbabad pa siya roon. Lumapit siya sa akin. Inabot niya ang isang babasaging pitsil. Nasa loob ang tubig. Kumuha ka na lang. Hindi naman ako nahingi ng tubig eh. Para sa'yo yan. Para sa akin. Oo, napalanunan ko kanina sa perya. Sigurado ka? Sa'yo na lang. 10 ganyan kasi ang naiuwi ko eh. 10? Grabe ka naman. Wala eh. Swerte eh. Ay teka, bakit na pala kayo umuwi nang hindi man lang napapaalam sa akin? Sumakit kasi ang tiyan ni Bembong kanina. Kaya ayun, nagmamadali kaming makauwi para makadumi siya. Pasensya ka na. Hindi. Ayos lang naman. Wala kang dapat hihingi ng pasensya. Mas mahalaga pa rin ang kalusugan ng bata, no? Mabuti naman at naiintindihan mo. Pero, alam mo ba kung anong nangyari sa plaza? Ano? Sa may bandang likuran ng plaza, sa liblib na lugar, meron dong natagpo ang patay. Isang babae. Tapos, wakwak daw yung tiyan eh. Buntis daw yung babae. Ang hinala ng iba, naku, inaswang. Nakakatakot no? Naniniwala ka sa aswang? Oo naman, naniniwala ako dun. Ang dami kayang aswang dito dati. Alam mo kung saan merong aswang? Malamang hindi. Takot nga ako sa aswang eh. O sige, umuwi ka na sa inyo. Baka mamaya kainin ka pa ng aswang sa daan. Uy, para tong sira. Sige na nga, uwi na ako. Yung pitsil ingatan mo Naglakad na paalis si Jano. Napatingin na lamang ako sa hawak-hawak kong pitsil. Napapangiti na lang ako dahil sa buong buhay ko, wala ko natatanggap na ganoon sa kahit na sino. Kinabukasan, maaga kaming gumising ni Bembong. Nakahanda na ang kariton namin na may saktong karga ng mga saging. Dahil kasi sa nangyari sa plaza, mas lalong lumakas ang paniniwala naming magkapatid na malapit na naming makita ang pinuno ng mga aswang. Dakong 8:00 ng umaga, nakaalis na rin kami sa baryo. Tulak-tulak ang kariton, kung saan-saan na naman kami gumala. Sobrang layo na nang narating namin, hanggang sa may mapuntahan na naman kaming isang baryo. Katamtaman lang naman ang laki ng baryo na yun. Ate, parang wala naman pong aswang dito eh. Hindi naman nagiging aktibo yung anting-anting ko. Hinaamoy yung boses mo. Mapapahamak tayo sa ginagawa mo eh. Ay, pasensya na ate Pagmasid ka, hindi tayo pwedeng maging kampante. Napatigil kami nang merong matandang lalaki na lumapit. Puti na ang buhok ng matanda, pero diretso pa ang tindig. Mukha ring alagang-alaga nito ang katawan dahil na rin sa pagiging maskulado nito. Nakangiti siya sa amin, sabay tingin sa tinitinda naming saging. Mabuti naman at may naligaw na rin na nagtitinda ng saging dito sa baryo namin. Napakadalang lang kasi mga nagtitinda ng ganyan na umaabot dito. Pero magkano bang isang piling? Kinikilo nyo ba yan? 20 pesos lang po ang isang piling. 20 pesos? Kahit ba ilan ang nasa piling at kahit anong laki? Opo. Haba,
Siguradong marami kayong naibebenta, no? Hindi naman po, tama lang. Sa katunayan, kanina pa kami tulak ng tulak sa kariton namin pero hindi pa rin nauubos eh. Huwag kayo mag-alala. Marami naman akong bibilhin. 5 piling nga. Mahilig kasi ako sa saging eh. Ganun po ba? Di tamang-tama po. Agad kong inilagay sa plastic ang binili ng matanda. Hindi pa rin nawawala ang ngiti niya sa akin. Noong mga oras na yon, kahit ako'y hindi ko rin maintindihan kung bakit parang ang gaan ng kalooban ko sa kanya. Maging si Bembong din na hindi naman masyadong nakikipag-usap sa matatanda, parang komportable rin siya roon. Alam niyong dalawa, ang mga kagaya niyo ang may pag-asang umunlad. Kasi ang mga kagaya niyong masisipag, kayo mga dapat tularan eh. Maraming salamat po. Pero masaya na po kami na meron na kaming nakakain sa pang-araw-araw. Napangiti na lang ako sa sinabi ni Bembong. Hindi dahil natutuwa ako. Sadyang masaya na rin ako na nagagawa na rin niyang magpanggap sa ibang tao para lang hindi malaman ang katauhan namin. Dapat ang isang tao hindi nakukontento kung ano lang ang meron siya ngayon. Dapat mas nagsisikap tayo para umunlad. Hindi po kayo maintindihan ng batang yan. Puro kalokohan lang pong nasa isip niyan eh. Ganyan naman talaga ang mga bata. O sige na, mauna na ako at kakain pa ako ha. Maglibot-libot lang kayo rito at baka meron pang bumili. Marami sana kayong mabenta. Kumuhay pa siya sa amin na parabang sobrang tagal na niya kaming kilala. Ate, tingin ko kilala ni Lolo yun. Anong kilala? Paano mo naman nasabi? Magaan ang loob natin sa kanya eh. Diba ganun ka rin naman? Oo, magaan nga. Hindi ko nga rin alam kung bakit eh. Baka siguro mabait talaga siya sa tao. Ganun naman kasi yon. Kapag mabuti kang tao, sa kahit sino makakausap mo matutuwa sa'yo. Bakit ako? Mabuti naman po akong tao pero lagi mo akong pinapagalitan. Ay naku, ewan ko sa'yo. Tara na nga, magtulak na tayo. Pinagpatuloy namin ang pagtutulak ng kariton. Nang madaanan namin ng ibang bahay, nagsilapitan ang iba. May mga nag-aagawan pa. Meron pang nagkagalit para lang makipag-unahan. Noong mga sandaling yon, hindi ko maintindihan kung bakit parang sobrang mahalaga sa kanila ang saging. Pero kahit na ganon, pinagbentahan na lang namin. Naisip ko na lang na baka totoo nga ang sinasabi ng matandang lalaki na madalang lang talagang may nagpupunta roon para magbenta ng saging. Ate, mga unggoy ba sila? Tingnan mo 5 piling na lang natira. Nag-aaway pa yung 3 bumili. Shh! Huy! Pipik mo! Ikaw talaga bata ka. Ay, pasensya na po. Bumuntong hininga na lang ako. Paubos na kasi ang tinda namin at kapag naubos yun, wala na kaming maaaring gawing pamorma para itago ang tunay naming pakay. Kaya naman naisipan ko ng dagdagan ng tinda namin sa mga sumunod na araw. Bagsak lang din naman ng bagsak si Jano ng saging sa amin kaya tuloy-tuloy ang benta. Sa mga nakalipas na araw ay mas napadalas ang pagdaan namin sa baryo ng Makopa. Ang baryong yun ang unang baryo na kinatuwaan namin ni Bembong. Yun yung baryo na palaging tuwang-tuwa kapag dumadaan kami. Doon din ang baryo na tinitirhan na matandang si Aduhay, ang matandang lalaki na unang nakausap namin doon. Hindi ko alam kung ano ang meron sa baryong yon, pero paulit-ulit kaming nagpupunta ng kapatid ko doon para lang masuplayan sila ng saging. Habang ginagawa namin kasi yon, pakiramdam ko ay nakakaroon din ng saysayang misyon namin. Ate, ubos na naman tong nasa karito natin. Ang dami na naman natin pera. Hindi naman natin kailangan yan eh. Ang kailangan natin, mahanap yung pinuno ng mga aswang. Akala mo ba hindi ko iniisip yan? Bakit ba kasi natin sila laging binibentahan? Kahit ako, nagtataka na rin eh. Kasi parang di kompletong araw natin pag di tayo dumadaan sa kanila. Bembong, wala ka bang nararamdaman na kakaiba sa baryo ng Makopa? Paano kakaiba ate? Kakaiba? Basta, kakaibang pakiramdam. Wala naman ate. Magiging aktibo naman itong anting-anting kung may panganib sa paligid eh. Ikaw, may nararamdaman ka rin ba? Wala. Magaan din ang pakiramdam ko. Wala rin naman sinasabi ang anting-anting ko kung may dapat tayong ikabahala. Ibig sabihin lang nito ate,
Hindi ang baryo ng Macopa ang dapat natin pinag-aaksayan ng oras. Napaisip din ako sa sinabi ng kapatid ko. May punto siya. Tama siya sa sinasabi niya. Pero kahit na ako man din, nahihiwagaan na sa nararamdaman ko. Para kasing unti-unti na rin akong nagkakaroon ng pakialam sa mga taong naroon. Nang makauwi kami sa baryo namin, isang lalaki ang aksidenteng nasagi namin ng kariton. Dumaan kasi yung gulong sa lubak. Sumakto naman na may napadaan kaya hindi na namin napigilan. Hindi naman kalakasan ng pagtama, pero munti ka nang matumba ang lalaki nang mawalan nito ng balanse. Uy! Bulag ka ba? Pasensya, hindi ko sinasadya. Ngalay na kasi yung kaliwang braso ko kaya hindi ko makontrol ng maayos yung kariton eh. Alam niyong may dadaan eh. Sa puntong yun, ramdam ko nang mapapaaway talaga ako. Iba ang tabas ng dila ng lalaki. Ramdam ko ang kaangasan sa kanya. At dahil pinalaki kaming palaban ng mga magulang at angkan namin na lihitimong manunugis, hindi ako nagpatinag sa kanya. Kung nakita kitang biglang lumitaw, di sana mas nilakasan ko pa. Anong sinabi mo? Kuya, wag po muna kayong magalit. Mapag-uusapan naman po natin. Hindi ka ang kinakausap ko ha? Ayusin mo yung sinasabi mo sa bata ah. Nasa tamang edad ka na, pero para kang batang nagmamaktol. Humingi na nga ako ng paumanhin sa'yo eh. Ano pa bang gusto mong gawin ko? Huwag kang mag-angas. Kababae mong tao eh. Ikaw unang nag-angas eh. At para sabihin ko sa'yo, hindi lang lalaki ang pwede mag-angas. Kahit sino pwede. Aba, ikaw na itong nakasagi, ikaw pa itong mayabang. Sino ka ba? Tagasan ka ba? Hindi mo ba ako kilala? Hindi kita kilala at hindi ako interesado. Matagal na ako dito. Kilala ako dito bilang tama na yan. Napalingon sila sa matandang lalaki na kararating lang din. Lumapit sila sa amin habang hawak-hawak ang isang tungkod na parang hindi naman niya talaga kailangan. Malakas pa rin naman kasi siya at hindi naman uugod-ugod. Miss, pagpasensyahan mo na itong apo ko ha. Mainit lang ang ulo niya dahil hindi naging maganda ang kanyang araw eh. Seryoso ka ba, Lo? Sinagi niya ako ng kariton niya. Kasi, hindi ka rin naman nakatingin. Kung nakatingin ka, hindi nakaiwas ka. Pero siyang hindi nag-iingat eh. Hindi ka rin naman nag-iingat. Pareho kayo. Kaya dapat maayos ang maging usapan ninyo. Kalmado, payapa at formal. Hindi ganito. Babae ang kausap mo, may bata pa. Kaya umayos ka ha. Napabuntong hininga na lang ang lalaki. Humanga ako sa matanda. Kahit na alam kong may mali rin naman ako, hindi niya pinaramdam sa akin at tatanga-tanga ako. Pinagalitan niya pa ang apo niya na hindi rin naman nakapagsalita. Pasensya na kayo ha. O sige, aalis na kami. Maraming salamat po sa pangunawa. Tumango na lang yung matanda sa akin. Naglakad na rin sila palayo. Tiningnan pa ako ng lalaki ng masama bago sila lumiko sa isang kanto. Napakamot na lang din naman ako ng ulo. Nairita din ako sa lalaking yon. Noon lang ako nakakita ng lalaki na parang batang nagmamaktol. Ate? O bakit? Hindi mo ba nararamdaman? Ang alin? Yung anting-anting ko, naging aktibo habang kausap mo sila. Ha? Yung akin hindi naman. Hinawakan ko ang anting-anting niya, Kabanong. Naramdaman ko na katatapos lang noon maging aktibo. Ibig sabihin lang noon, may naramdaman ang anting-anting na negatibong enerhiya ilang minuto pa lang ang nakalipas. Napaisip ako. Nanlalaki ang mga mata namin pareho nang mapagtanto na aswang ang matandang lalaki at ang binata. Anong gagawin natin, ate? Susundan man natin sila? Hindi. Dito lang muna tayo. Taga rito rin sila eh. Magmatsyag na lang muna tayo sa kanila. At baka malaman natin kung nasaan yung tunay nilang kuta. Grabe ate, hindi ko inakala na kusang lalapit sa atin yung mga aswang. Kaya nga dapat maging alerto lang tayo. Pero kung aswang sila, alam din kaya nila kung ano tayo? Yun ang hindi natin sigurado. Kaya nga habang nandito tayo, hindi tayo dapat nagpapalata kung ano man ang tinatago natin. Kabanong, kahit nakatingkati na akong paslangin ng dalawang aswang na yon, ikinalma ko na rin muna ang sarili ko. Nagdesisyon akong umuwi na lang muna. At dahil nga sa ideyang maaring mas dumami pa ang aswang na dumarating sa baryo,
pasimple na rin akong naglagay ng mga pangontra sa mga bahay namin. Ang mga pangontrang yon ay natutunan ko pang gawin mula sa mga ninuno namin. Nung gabing yon, Araya! Oh, Aling Pina! Gabing-gabi na. Bakit hindi pa kayo natutulog? Nandito ako para sana kumustahin kayo. Ayos lang ba kayo rito? Ayos lang naman po. Bakit? May nangyari po ba? Ay, wala naman. Natanong ko lang naman. At ibibigay ko din pala itong ginawa kong suman. Kainin mo na yan ha, kasi baka masira na kinabukasan. Maraming salamat po, Aling Pina. naglakad na rin siya palabas ng bakuran namin. Tinikman ko kagad ang bigay niyang suman. Masarap, malagkit at matamis. Masasabi kong yun na ang isa sa pinakamasarap na suman na natikman ko. Kinabukasan, wala kaming lako ni Bembong. Ilalaan lang sana namin ang mga sandali para sa pagpapahinga. Maya-maya, Ate, ano bang meron sa labas? Bakit nang ingay? Tanghali na, Bembong. Bumangon ka na. Antok pa ako eh. Akala ko ba magpapahinga? Magpapahinga, pero hindi ko sinabi na higa ka buong araw. Kaya bumangon ka dyan. kumakamot siya sa ulo. Maya-maya pa ay hindi na kami magkarinigan nang tumapat na sa bahay namin ang parada. Sakto naman na dumating si Jano nung oras na yon. Ha? Anong sinasabi mo? Sabi ko, sama kayo sa akin. Sunod tayo sa parada. Ate, tara, sunod tayo. Hindi na nga sana ako papayag, pero naisip ko na pagbigyan na lang si Bembong. Tutal, nung araw naman na yon ay kailangan din naming malibang. Ilang buwan na rin kaming konsumido kung saan namin makikita ang pinuno ng mga aswang. Maingay nung oras na yon dahil sa parada ng mga nagda-drum and lyre. Nagsisigawan na kami pero hirap pa rin naming marinig ang isa't isa. Pero kahit na maingay, kitang-kita ko ang mga taong naroon kung gaano kasaya. Masaya ba? Ha? Ano yon? Masaya ka ba ngayon? Kabayo? Anong kabayo? Ha? Ay nako, mamaya mo na nga ako kausapin, ang ingay eh. Nang makalagpas ang parada, saka lang kami nagkaroon ng maayos na pag-uusap ni Jano. May dala-dala siyang pagkain nang lumapit siya sa amin. Hindi ko alam kung saan yun galing pero tinanggap ko pa rin. Kakagat na sana ako nang makita ko na naman ang lalaking nakasagutan ko. Kasama pa rin ito ang matandang lalaki na lolo rin naman niya. Nagkatinginan kami ni Bembong. Pareho kami nang naiisip. Kung wala lang siguro si Jano at kung hindi lang tirik ang araw, baka hindi na kami nakapagpigil pa ng kapatid ko. Sumenyas ako sa kanya. Nakuha naman niya ang nais kong sabihin. Iniwan ko siya sandali at pasimple akong lumapit sa hinihinala kong aswang. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napatingin din siya sa akin. Nakasimangot pa rin. Ako naman, pinakiramdaman ko lang ang suot-suot kong anting-anting. Nagtataka ako kung bakit parang hindi naman nagiging aktibo ang anting-anting ko. Tinitingnan mo ba ako? Oo, bakit? Anong problema mo sa akin? Problema? Depende. Miss, hindi kita kilala at ganun ka rin naman sa akin. Kaya pakiusap lang, huwag kang masyadong madikit. May gusto ka siguro sa akin ano? Ang lakas naman ng hangin mo. Bakit parang sinusundan mo ako? Sinusundan? Paano mo naman nasabi? Kagaya niyang ginagawa mo. Taga rito rin ako. At kaya ako nandito, sinusundan namin yung parada kanina. At hindi ikaw. Masyado ka yatang nag-iilusyon. Hindi na nagsalita pa ang lalaki, pero baka sa mukha niya ang pagkainis sa akin. Umalis na lang din ako. Wala naman kasi akong nakitang kakaiba sa katawan niya, pero sabi ni Bembong, nagiging aktibo pa rin daw ang anting-anting niya. At dahil doon, lumipas ang gabi ay inihanda namin ang aming sarili. Dala ang mga sandata, lumabas kami ng kapatid ko. Nakatakip lang ng bahagya ang mukha namin ng itim na tela. Nalaman ko ang tirahan na maglolo, kaya naisip namin ni Bembong na perpektong pagkakataon na yon para atakihin ang dalawa. Nagmamadali kaming naglakad palapit sa bahay. Tahimik na ang gabi, at ang tanging maririnig na lamang ay ang mga kuliglig. Nang ilang metro na lang ang distansya namin, nakita namin silang dalawa na lumabas. Nagmamadali silang naglakad.
Mahusay kami pagdating sa pagsunod kaya hindi nila naramdaman ang presensya namin. Nakarating na kami sa kagubatan. Nakita namin tila meron silang hinahanap. Bumilis ang kanilang lakad. Parang naramdaman na rin nila na may sumusunod sa kanila. Kaya nang lumiko sila, hindi na namin sila nakita. Bigla na lamang silang nawala na parang bula. Ang bira ate, nawala na sila. Ang bagal kasi nating maglakad eh. Saan ka nakakita ng sumusunod na mas mabilis pa kaysa sa sinusundan? Malamang, kailangan nating bagalan para hindi nila tayo makita. Wala na sila eh. Anong gagawin natin? Di hanapin pa rin natin. O kaya, hintayin na lang natin silang makabalik sa kanila. Baka kasi, alam na nilang nakasunod tayo. Kaya baka hindi na rin sila bumalik sa bahay na yun. Kung yung dinadaldal mo, tinutulungan mo ako mag-isip kung saan mas magandang hanap, di mas maganda sana. Tingin ko, dito maganda ate. Tinahak namin ang direksyon na tinuro ni Bembong. Wala kaming dalang kahit na anong ilaw ng mga sandaling yon. Kaya hindi maiiwasan na sumabit kami sa kung saan-saan. Pero dahil sanay na sanay naman kami sa gubat, madali naman naming nalalagpasan yon. Sa kalagitnaan ng paghahanap namin sa dalawa, nakaramdam na kami ng hindi pangkaraniwang presensya. Nagiging aktibo na rin ang anting-anting namin. Kaya naman hinugot na rin namin ang espadang daladala namin. Nakiramdam muna kami sa paligid. Mga ilang sandali lang, nagulat na lang ako nang biglang may humila na sa paa ko. Pero agad ko yung tinaga ng espada ko. Nabitiwan niya ang paa ko. Dahil alanganin ang lagay namin sa parting yun ng gubat, mabilis kaming tumakbo ni Bembong hanggang sa makarating na kami sa parting walang gaanong puno. Sa puntong yun, may nakikita na kaming mga aswang. Nasa 7 sila. At base sa mga karanasan namin sa aswang, iba ang mga aswang na yun. Hindi sila gaya ng mga nakakalaban namin sa Capiz. Ate, iba talaga yata ang aswang sa kada probinsya. Hindi ko alam kung anong aswang to eh. Huwag ka masyadong madaldal. Ituon mo lang ang atensyon mo sa mga kalaban natin. Muling umatake sa amin ang mga aswang. Kahit naiilagan namin ang mga pag-atake nila, ay aminado kong maliliksi talaga sila. At para bang may mga alam din sa pakikipaglaban. Yun ang unang beses na nakainkwentro kami ng aswang na para bang kagaya lang din namin ang husay. Kaya nung mga sandaling yon, mas nag-ingat kami ng kapatid ko. Hindi namin minaliit ang kalaban namin. Bembong! Ay, aagulat ka naman ate. Hindi ka ba tumitingin sa likuran mo? Umayos ka nga. Huwag ka mag-alala ate. Hindi naman ako mapapahamak eh. Ay naku, kampante ka masyado. Baka ikaw pa mauna sa akin eh. Muli kaming nagdikit. Pumapalibot na sa amin ang mga aswang habang paikot-ikot sila. Nakita kong medyo mahihirapan kami sa mga yon kung hindi namin siseryosohin ang nangyayari. Kaya naman hinawakan ko na ang aking anting-anting at lihim na bumulong. Walang ano-ano ay kaagad na dumaloy ang kakaibang enerhiya sa buong katawan ko. Mabilis kong tinakbo ang nasa harapan ko. Hindi na malaya ng mga aswang ang paglapit ko kaya pinagtatataga ko sila. Sumunod din naman sa akin si Bembong. Pinakita namin sa kanila kung gaano kami kagagaling. Kalaunan, tila nawindang ang mga aswang. Tumigil sila at para bang nagdadalawang isip ng lumaban sa amin. Ano? Ayaw niyo na ba? Ang kukulit niyo ah. Baka hindi niyo kami kilala. Kabilang kami sa mga pinakamahuhusay na manunugis ng Capiz. Tagawa mo pa talaga magyabang ah. Sabayan mo na ako. Tapusin na natin to. Hindi namin pinabayaan na makatakas sa mga aswang na natira. Ginamit namin ang kapangyarihan ng anting-anting. At dahil doon, nagawa namin silang paslangin kahit tinangkapan nilang tumakas. Kabanong, wala pa sa 10 minuto ay nagawa na naming lasagin ang mga yon. Wala pa sa 10 minuto ay nagawa na naming lagasin ang mga yon. Bumuntong hininga na lamang ako. Ang akala ko kasi ay mahihirapan kami. Pero pangkaraniwang aswang lang din pala ang nakalaban namin. Ang pinagkaiba lang pala ay mas mabilis sila ng kaunti. Aalis na sana kami nang biglang merong lumitaw mula sa gilid. Humigpit uli ang hawak namin sa espada nang malaman kung sino yon. Mga ako sa pinakita ninyo. Hindi ko inakala na isa ka palang manunugis. Kaya naman pala may kayabangan ka rin eh, no?
Mabuti naman at inilabas niyo na rin ang sarili ninyo para hindi na kami mahirapang maghanap sa inyo. Ate, ngayon na! Nagulat ang maglolo nang bigla kaming umatake. Bumunot din ng patalim ang mga yon at nagawang salagi ng atake namin. Hindi kami tumigil at patuloy lang sa paglapit. Nang makadistansya ng bahagya ang maglolo ay nagsalita yung lalaki. Uy! Ano pinagagawa nyo? Hindi kami kalaban! Lumang tugtugin na yan. Bulok na estilo ng mga aswang kapag hindi nila kayang kalaban nila. Hindi nga kami kalaban! Bakit ayaw nyo muna kami magsalita? Manahimik ka, aswang! Muli kaming lumapit ng mabilis gamit ang kapangyarihan ng anting-anting. Sa mga sandaling ito, nagtataka na rin ako kung papaano nila nagagawa akong salagin. Sa isip-isip ko, wala pa akong aswang na nakalaban na parang kalkulado ang galaw ko. At para bang kabisado rin nila ang bilis namin. Dumistansya kami ng kapatid ko nang maramdaman kong walang mangyayari sa ganoong taktika. Hindi kami mga aswang, iha! Naging aktibo ang daladala naming anting-anting na kapatid ko. Kaya paano mo sasabihin hindi kayo aswang? Hindi nyo kami malilinlang. Ang dami na naming aswang na pinaslang sa Kapis. Dito sa Siquijor, mga pangkaraniwang aswang lang din kayo sa paningin namin. Oo nga, kaya umanda kayong dalawa. Lalo ka na lalaki ka. Manahimik kang bata ka. Baka makutusan kita dyan eh. Mga manunugis din kami gaya ninyo. Bigla ko natigilan sa sinabi na matanda. Pinakita niya pa sa akin ang kwintas niya na may bilog na palawit. Sa puntong ito ay marahan kong naibaba ang armas ko. Kaya nagiging aktibong anting-anting ninyo kapag nasa paligid kami. Ay dahil meron kaming suot-suot na kung saan kapag nasa katawan mo yon, ang presensya na meron ka ay magiging presensya na ng aswang. Ginagawa namin ito para hindi malaman ng aswang na nasa paligid kami. Para isipin din nilang aswang kami. Sa ganitong paraan, mas madali namin silang malalapitan. Hindi kami aswang. Aswang din nga ang hinahanap namin eh. Tapos aswang kami? Buwang lang. Buwang ka ba? Akala ko ba magagaling na manunugis kayo ng Kapis? Bakit hindi man lang kayo nagkaroon ng ideya na manunugis din kami? O baka naman mga bagito pa kayo sa larangan na ito? Huwag mo kaming malitin. Hindi mo alam ang mga pinanggalingan namin. Mga manunugis din kayo? Oo. Sa probinsyang ito, dalawa lang kami sa mga pumapatay rin ng mga aswang. Marami-rami rin kami, pero wala kaming pagkakaisa kaya watak-watak naming tinutugis sa mga kalaban. Sa puntong ito ay naging kalmado na rin ako. Nang masiguro kong mga manunugis rin sila, ay ibinalik ko na sa tagiliran ko ang espada ko. Sinenyasan ko na rin ang kapatid ko at sinunod din naman niya ako kagad. Dahil napaslang nyo naman ang mga dapat ay papaslangin namin, wala na rin kaming gagawin. Ngayon, pwede ko ba kayong maimbitahan sa bahay ko? Baka may mga bagay kayong nais malaman tungkol sa mga aswang sa Siquijor. Hindi na ako tumanggi pa. Para kasi sa akin noon, mas maganda na may makausap kami na kagaya nila at baka may masaga pa kaming mahalagang impormasyon. Bumalik kami ng baryo. Sa bakuran kami nagharap-harap. Kahit na nakasimangot sa akin yung binata, hindi ako naiilang. Wala akong pakialam sa kanya noong mga sandaling yon. Ang mahalaga, kung anuman ang mga malalaman namin. Pasensya na at ito lang ang kaya naming ihain ha. Hindi kasi kami nakapagluto kanina eh. Wala namang problema. Nandito lang naman kami dahil tingin ko, tutulungan nyo kami. Bago natin simulan, nais ko muna magpakilala. Ako si Pedrino. At ito naman ang apo kong si Dingdong. Ang galing ate, siya si Dingdong, yung artista. Kaso, siya si Dingdong Guantes. Yung sinusuot sa kamay. Ako nga pala si Haraya. Ito naman kasama ko ay kapatid ko, si Bembong. Kung nagtataka kayo at bakit bata pa lang ito pero manunugis na, sangkan namin sa Kapis. Bata pa lang kami sinasanay na kaming humawak ng mga sandata para labanan ng mga aswang. Nakakahanga kayong dalawa. Pero, kayo ba ay narito para puksain din ang pinuno ng mga aswang? Oo, yun na nga ang pakay namin dito. 5 buwan na kami sa probinsyang ito pero wala namang kaming makita. Pinadala kami ng lolo namin dito dahil malaking banta raw ang aswang na yon. Ang totoo niyan, pareho lang tayo ng layunin. Hinahanap din namin ang mga aswang. Lalong-lalo na ang kanilang pinuno. Iha, kung gusto mo, magtulungan na lang tayo. May sarili kaming layunin at paniniwala sa misyon na ito.
na alam kong maaari makaapekto sa pagiging trabaho ng isa't isa. May kanang kamay ang pinuno ng mga aswang. Kanang kamay? Oo. At siya ang una naming tinutugis. Dahil minsan na rin namin siyang nakalaban. Malakas siya, mabilis, magaling din sa pakikipaglaban. Kapag nakuha natin siya, malaki ang tsansa na malaman na rin natin kung nasaan ang pinuno ng mga aswang. Lo, wag na natin pilitin kung ayaw. Baka umayag pa yan eh. Ding-dong, alam mong hindi rin naman natin kakayanin kung tayo lang. Kailangan natin ng magagaling na gaya nila. Nakakalimutan mo na ba sa Kapis nagmula ang magagaling na manunugi sa bansang ito? Makikipagkaisa kami, pero sa isang kondisyon. At may kondisyon pa talaga ah. Ano bang kondisyon? Kami ang masusunod sa magiging lakad natin. Ano ka, sinuswerte? Gagawin mo kaming bata-bata mo? Kagaya nga na sinabi ko, iba ang paraan namin ng pagtugis. Mas mabilis kaming magtrabaho. Wala nang tsetche-buretche. Sinasabi ko lang naman na gusto ko kami ang masunod para sa ilang sitwasyon na kailangan nating magdesisyon. Kung ayaw nyo, wala naman din problema sa akin. Kasi kahit kaming dalawa lang ng kapatid ko, kaya naman namin. Yabang talaga eh. Okay, sige. Papayag kami sa gusto mo. Lo, may lagnat ka ba? Bakit ka papayag? Kailangan natin ang makakatulong sa laban. Kung ano man ang inis na nararamdaman mo, pagpaliban mo na muna. Lalo na ngayon, hindi natin alam kung kailan sila nagiging onggoyo. Onggoyo? Anong onggoyo? Hindi ba to nabanggit ng sinasabi mong lolo? Wala siyang binanggit sa akin. Ang sabi niya lang ay may malakas na aswang dito sa Siquijor na kailangan mamatay. Ang onggoyo ay isang uri ng aswang na may kakayahang magpalit ng anyo bilang mabangis na unggoy. Aswang na may kakayahan na maging mabangis na unggoy? May ganon? Manunugis kayo pero hindi nyo alam ang lahat ng uri ng aswang? Dapat, kada probinsya, inaaral nyo kung ano yung mga aswang na maaari nyong makalaban. Ang unggoyo ay dito lang sa Siquijor makikita, iha. Dito sila nananatili. Dito nabuo ang kanilang angkan. Wala akong ideya sa kanila. Ngayon ko lang din niya narinig. At dahil ngayon mo lang ito nalaman, isa lang ang ibig sabihin nito. Kailangan mo talaga kami sa laban na ito. Ate, baka naman gawa-gawa lang nila yan. Hoy bata, anong sinasabi mong gawa-gawa? Mas matagal na kami sa mundo kaysa sayo, no? Kaya alam namin ang bagay na to. Mas matanda ka pa po pala sa akin. Pero para ka pong bata eh. Ang ingay mo. Bembong, manahimik ka na nga dyan. Opo ate. Sige po, mananahimik na po ako. Marami pa kaming napag-usapan ng mga sandaling yon. Marami din akong nalaman mula sa kanila. Mga impormasyon na higit na makakatulong sa misyon na ibinigay sa amin. Pagkatapos namin doon, nagpaalam na rin kami sa kanila. Habang naglalakad, ay naisip ko na mas magiging madali na para sa amin na tapusin ang misyon. Pero hindi pala yun ang mangyayari. Isang linggo lang ang nakalipas, marami na agad ang nangyari. May biglang lumitaw na biktima ng aswang. Ilan sa mga yon, patay na. Meron din namang mga nawawalang tao. Pero yung sinasabi nilang kanang kamay ng pinunong aswang, hindi naman namin mahuli-huli. Muntik-muntikan lang. Masyado kasi talagang mailap ang isang yon. Ate, isang linggo na natin kasama sila Mang Pedrino sa lakad natin pero wala pa rin nangyayari. Mas maganda siguro kung tayong dalawa lang eh. Nakita mo naman ang sitwasyon, di ba? 4 na tayong umahabol dun sa kanang kamay, hindi pa rin natin nahuli. Isa lang ang ibig sabihin nun. Hindi natin siya kaya kung tayong dalawa lang ang haharap sa kanya. Bakit kasi tayo pang pinaharap ni Lolo kung hindi rin pala natin kaya? May dahilan siya kung bakit. Pero sa ngayon, alam ko lang pinakakatiwalaan niya tayo sa misyon na ito. Kaya ikaw, huwag ka na magreklamo. Ayusin mo na lang ang suot mo at nang makapaglako na tayo. Maglalako? Hapon na ate. Magmula ngayon, hapon ang simula ng paglalako natin. Nagmamadaling nagbihis ang kapatid ko. Maya-maya lang din naman ay nakaalis na rin kami. Tulak-tulak na namin ang kariton. At habang tulak namin yon, ay parabang hinahatak na naman kami papunta sa baryo na Macopa. Ang mga saging na dala namin ay parabang sa baryong yun lang talaga nakalaan.
Hanggang sa hindi na nga namin namamalayan, nakarating na nga kami doon. Sa labas pa lang, sinalubong na kagad kami ng residente. Kanya-kanya silang abot ng pera. Hindi na nila kinukuha ang sukli. Basta, diretso na lang sila kuha ng saging. Tumigil lang ang mga nagkakagulo nang dumating na si Mang Aduhay, ang pinakasuki namin. Nako, ilang araw yata kayong hindi napadaan Buti naman at napasyal na rin kayo. May mga bagay lang po kaming inasikaso. Kaya eto, ngayon lang ulit nakabili ng ipanglalako. At dahil ilang araw ko kayong hindi nakita, 10 piling na ang bibiling ko. Grabe naman po pala kayo, Mang Aduhay. Ang dami niyong binili. Halatang gustong-gusto niyo ang saging Masustansya naman kasi ang saging Napangiti na lamang sa amin na matandang lalaki. Muling naglapitan ng mga tao. Dinumog na naman kami para bilhin ng mga natitirang saging. Noong mga oras na yon, wala pang kalahating oras ay naubos na ang mga tinda namin. Palis na sana kami, pero may napansin kaming kakaiba sa babaeng nakasalubong namin. Napansin ko na parang hindi siya mapakali. Kamot siya ng kamot. Nang silipin ko ang muka, nakita kong parang namumula mga mata niya. Nang mapansin niya na nakatingin ako sa kanya, agad-agad siyang umalis. Napansin ko na lang na may hawak din pala siyang saging. Tinulak ko ng mabilis ang kariton para makalabas na kami kagad ng Baryo Macopa. O ate, bakit ka nagmamadali? May naalala lang ako. Ano pong naalala niyo? Yung mga aswang na unggoyo. Yung mga aswang na nagaan yung unggoy? Oo, yun nga. Ano naman? Yung mga unggoy, mahihilig sa saging. Yung mga tao dito, mahilig din sa saging. Napapaisip lang naman ako. Paano kung mga aswang pala mga nandito? Teka ate, bakit nga hindi natin naisip kagad yun nung nakaraan? Huwag ka na muna maingay. Para makasiguro tayo, kailangan natin bumalik ng bumalik para makapag-imbestiga. Sasabihin ba natin to kina Mang Pedrino at Kuya Dingdong? Oo, kailangan nila itong malaman. Bago pa may makaalam na naghihinala na kami, ay agad na rin kaming umalis. Inabot na kami ng gabi sa daan dahil anong oras na rin kaming natapos sa Baryo Macopa. Habang naglalakad kami, bigla na lang naging aktibo ang mga dala naming anting-anting. Nagkatinginan kaming dalawa ni Bembong. Huminto kami sa pagtutulak. Mga ilang sandali lang, isang boses ang narinig namin mula sa gilid. Araya! Sino ka? Lumapit pa siya sa amin para tamaan ng liwanag na nagmumula sa poste. Minukhaan ko siya. Nanlalaki ang mga mata ko nang makilala ko ang mukha niya. Nakangiti siya sa akin. Noong mga sandaling yon, nakalimutan ko na ang anting-anting. Dagul? Ako nga, Araya. Ate, magkakilala kayong dalawa? Siya ang kababata ko, matagal ko nang hindi nakikita. Mabuti naman at naalala mo ko. Kung akala ko nakalimutan mo na ako Anong nangyari sa'yo at bakit bigla ka nalang nawala noon? Anong ginagawa mo dito? Hindi ko alam kung ano sa mga tanong mong dapat kong unahing sagutin Pero gusto ko lang malaman mo na masaya ako makita ka ulit. Masaya rin ako makita ka matapos na mahabang panahon. Pero gusto kong marinig ang mga sagot mo. Ano Dagul? Bakit ka umalis noon? Anong nangyari sa buhay mo? Ano ka na ngayon? Hindi na malaga kung ano man ang nangyari noon. Ang malaga sa akin, magkakasama na tayo ulit. Ipagpapatuloy na natin ulit ang pagkakaibigan natin, Araya. Hindi mo pwedeng isama ang ate ko. Ate? Araya, may kapatid ka pala? Oo, kapatid niya ako. At kahit bata lang ako, hindi mo ko malilinlang. Hindi ko hahayaan na makuha mo ang ate ko. Aswang ka! Araya, anong sinasabi ng kapatid mo? Ate, gumising ka. Siya ang dahilan kung bakit naging aktibo ang anting-anting natin. Sa sinabing yun ng kapatid ko, para akong natauhan. Naalala ko ang anting-anting na nasa leeg ko. Sa mga sandaling yung kasi, aktibo pa rin yun habang kaharap ko ang kababata kong si Dagul. Dumistansya kami ng kaunti. Sandali, diyan ka na lang muna. Araya naman, tagal nating hindi nakita tapos aakusahan lang ako ng kapatid mong aswang ako. Ano ba ang aswang na yan? Hindi pwedeng magkamali ang anting-anting namin. Aswang ka, yun ang totoo. Dagul, anong nangyari?
Bakit pumani ka na sa kasamaan? Ha? Ano bang sinasabi mo? Wala akong pinapanigan. Mabuti akong tao. Magsabi ka ng totoo, Dagul. Bakit ka sumali sa mga nilalang na yon? Hindi nga ako aswang. Tingnan mo nga kung mukha akong aswang. Ano bang anting-anting yung sinasabi nyo? Hindi ko kayo maintindihan eh. Bigla na lamang kinuha ni Bembong ang espada niya na nakatago sa kariton. Itinutok niya yung kay Dagul. Napalayo naman ng bahagya si Dagul at nanlalaki ang mga mata. Pasensya ka na. Oo, matagal na kitang gusto makita. Pero mukhang magkaiba na ang landas na tinatahak nating dalawa. Anong ibig mo sabihin? Ibig sabihin lang, lagot ka na sa amin. Maniwala kayo sa akin, hindi ako aswang. Kinuha ko na rin ang espada ko. Sa pagkakataong ito, nakita ko na ang pangamba sa mukha ni Dagul. Wala siyang ginawang kahit na ano, pero nagulat kami nang bigla siyang tumakbo. Takot na takot. Sinundan namin siya. Sumabit siya sa truck na napadaan. Nung oras na yon, Kabanong, litong-lito ko kung siya ba talaga ang kababata ko. Sobrang layo na kasi niya sa dati. At isa pa sa nakakapanggulo ng isipan ko, ay kung totoo nga bang naging aswang siya. Ate naman, bakit hinayaan natin makatakas? Hindi na lamang ako nakapagsalita nung oras na yon. Aminado akong kasalanan ko kung bakit kami natakasan ni Dagul. Nagulat din kasi ako sa mga pangyayari. Hindi ko akalain na ang kababata ko na minsan ang naging bahagi ng buhay ko ay siya palang makakalaban ko. Pero kahit na ganon, may parte pa rin ng utak ko na nagsasabing baka nagkakamali lang kami ng iniisip. Nakauwi naman kami ng ligtas nung oras na yon. Pero hindi ako pinapansin ng kapatid ko. Yun ang unang beses na nangyari na parabang hangin lang ako sa kanya. Hindi ko na lang siya kinontra dahil may katwiran din naman si Bembong. Kinaumagahan, ganun pa rin siya sa akin. Mabuti na nga lang ay nagpunta na si Jano kaya kahit papaano ay meron akong nakakausap. Raya, sino pala yung dalawang lalaki na palagi nyo kasama nung nakaraan? Yung matanda yung isa? Sino yun? Si Mang Pedrino at Dingdong. Mga tindero din sila. Nakausap lang namin at napalagayan ng loob. Mukha kasi silang mga hindi gagawa ng mabuti. Yun ang akala mo. Basta, mag-iingat ka sa dalawang yun ha. Baka mamaya may gawing masama sa inyo ng kapatid mo yun. Naalala mo yung ginawa ko sa'yo nung unang beses tayo nagkita? Gagawin ko yun sa kanila kapag may ginawa silang hindi maganda sa akin. Lalong-lalo na sa kapatid ko. Kung sa bagay, ikaw nga pala yung tipo ng babae na hindi basta-basta naaapi. Ano palang meron at biglang napasyal ka dito sa amin? Tatanong ko sana kung maglalako ba kayo ng saging bukas. Ang dami kasing dating ngayong araw eh. Hindi na siguro muna. Bakit naman? Basta, huwag ka na magtanong. Anong klaseng kausap to, labo? Napapailing na lamang si Jano sa akin. Ang bilis ko kasing tamarin sa pakikipag-usap sa iba. Dahil hindi nalabas ng kwarto si Bembong, inihabilin ko na muna siya kay Aling Pina. Kailangan kong puntahan ng maglolo para alamin kung may bagong impormasyon silang nakuha. Nang naglalakad na ako, bigla na lang lumabas sa gilid si Dagul. Hinila niya ako papunta sa gilid. Agad naman akong dumistansya sa kanya. Wala ang anting-anting ko kaya hindi ko malaman kung totoo ba talaga ang hinala namin na aswang siya o hindi. Ako to, yung kababata mo. Paano mo nalaman na dito ka nakatira? At saka, lumayo ka nga sa akin, aswang ka. Araya naman eh. Ang tagal kitang hinahanap tapos nagpapaniwala ka lang sa kapatid mo. Hindi nagsisinungaling ang anting-anting namin. Aswang ka, Dagul. Ngayon, sabi mo sa akin kung nasaan ang iba mo pang kasama at ang pinuno ninyo. Kung talagang may pagpapalaga ka pa sa akin, lalo na sa pagkakaibigan nating dalawa, magsabi ka. Ano nga ituturo ko sa'yo? Wala nga akong alam sa sinasabi mo eh. Teka, paano ko ba mapapatunayan na hindi ako aswang? Alam ko na. Halika. Saan mo ko dadalhin? Di ba may palengke dyan? Kukuha ako ng bawang at kakainin ko pa mismo sa harapan mo. Huwag mo nga akong hawakan. Di sige. Mauna na ako maglakad. Kahit na meron akong pagdududa sa kanya,
pinagbigyan ko pa rin siya ng pagkakataon na mapatunayan kung ano man ang sinasabi niya. Nagpunta kami sa palengke. Bumili kami ng bawang. Pinakita niya mismo na nasa bibig niya ang bawang. Ninuya niya pa at nilunok. Ano? Di ba ang aswang takot sa bawang? Kasi mapti sa balat at saka lalo na sa lalamunan. Oh, tingnan mo naman ang ginawa ko. Kinain ko pa. Kaya paano magiging aswang ako? Ang bira naman talagang buhay to. Oh. Hindi ka ba talaga aswang? Ay sus! Ang kulit mo naman. Hindi nga. Baka naman kasi nung sinabi niyong naging aktibo yung anting-anting nyo, may aswang talaga sa paligid. Pero hindi ako yun. Araya, makinig ka naman sa akin. Marami akong gustong ikwento sa'yo eh. Pero makukwento ko lang yun sa'yo kung aalisin mo yung pagdududa mo sa akin. Huminga ako ng malalim, Kabanong. Hindi ko rin alam kung bakit sobrang bilis ko siyang pinagkatiwalaan noon. Nangyayain niya kasi akong pumunta sa ilog para magmuni-muni. Sumama naman ako sa kanya kaagad. Ang dami naming napag-usapan. Karamihan, binalik lang namin yung mga ginagawa namin nung bata pa kami. Masaya ang usapan namin. Parang naging bata uli kami. Lalo na nang magbasaan kami ng tubig. Ang bilis ng panahon ano? Parang dati, naalala ko pa. Ang babata pa natin. Wala tayong ibang iniisip na pinoproblema, kundi yung paglalaro lang natin. Pero ngayon, kakaibang laro na yung hinaharap natin eh. Yun ang hamon natin sa buhay. Kaya ikaw Araya, palagi kang mag-iingat kung ano man ang mga lakad mo. Kung may ginagawa ka man na alam mong delikado, ay nako, itigil mo na. Kasi maikli lang ang buhay natin eh. Sa halip na mangamba, mas piliin na lang natin maging masaya. Hindi ako nagsalita. Pakiramdam ko kasi pinapatigil niya ako kung ano man ang ginagawa ko. Na parabang may alam talaga siya kung anong mga ganap ko sa buhay. Kaya kahit nagtitiwala na ako sa kanya noon, hindi pa rin mawala-wala sa isipan ko na parang meron siyang itinatago. Dagul, totoo ka ba sa akin? Ha? Oo naman. Ano bang klaseng tanong yan, Araya? Kung sakali man na totoo ka sa akin, gusto ko na tahakin mo ang payapa at maayos na buhay. Matagal tayong hindi nagkita. Halos 2 dekada rin. Kaya yung mga taon na wala tayong koneksyon sa isa't isa, gusto ko sanang ituloy bilang magkaibigan tayo. Pero mangyayari lang yon kapag alam kong nasa maayos kang nakalagayan at kabutihan lang ang ginagawa mo. Ito naman, kung makapagsalita, akala mo naman talaga, isa akong preso na nakatakas sa kulungan eh. Wala ka pa rin bang tiwala sa akin, ha, Raya? May tiwala ako sa'yo. At sana yung tiwala ko na yon, hindi masira, Dagul. Ang tagal nating hindi nakita eh. Pero wala ka pa rin sinasabi sa akin tungkol sa kung ano man ang nangyari sa buhay mo. Lahat ng napag-uusapan natin ay kung ano tayo noon. Wala akong narinig sa'yo kung ano ka ngayon. Kabanong, nung mga oras na yon, alam kong may hindi talaga siya sinasabi. Nababasa ko sa mga mata niya na nagpipigil siyang tapatin ako sa bagay na hindi ko naman alam. Tumingin siya sa akin ng seryoso. Natagpuan ko na lang ang sarili kong nakatitig sa kanya habang papalapit ang mukha niya sa akin. Nang maglalapat na ang labi namin, nakaramdam ako na parang may tumusok na karayom sa leeg ko. Napatayo ko nang makita kong kakaibang ngiti ni Dagul. Ang kaso, nahihilo na ako nung oras na yon. Anong ibig sabihin nito, Dagul? Ay, nako talaga. Kahit na kailan, ang mga babae, napakadaling utuin. Alam niyo kung bakit palagi kayong naloloko ng mga kalalakihan? Kasi, kaunting bulaklak na salita lang, bumibigay na kagad kayo. Mga inutil talaga kayo eh. Sino ka? Hindi ko si Dagul. Bakit gamit-gamit mo ang mukha niya? Araya, ako pa rin naman to eh. Ang pagkakaiba lang, hindi na ako yung batang nakilala mo noon. Iba na ang landas na tinahak nga natin. Ikaw, mas pinili mong maging manunugis at pumatay ng mga aswang. Ako naman, mas pinili kong maging aswang at pumaslang ng mga taong kagaya mo. Bakit? Bakit ka napunta sa ganyan? Bakit ka humantong sa ganyan, Dagul? Bakit?
Dahil pinagkaitan ako ng mundong ito. Mula nung tanggalin ng lolo mo sa trabaho ang tatay ko noon, nagkandal leche-leche na ang buhay namin. Namatay ang nanay ko sa sakit at wala kaming perang pampagamot. Pero kung hindi sana tinanggal ng lolo mo ang tatay ko, may sasalba pa sana namin ang nanay ko. Ang tatay ko naman, kinitil ang sarili niyang buhay dahil hindi niya matanggap na inalis siya sa trabaho. Dahil wala namang maayos na dahilan. Mula nang mawala mga magulang ko, para akong daga na pakalat-kalat. Tapos ngayon, tatanungin mo ko kung bakit ako napunta sa kadiliman? Tanungin mo ang lolo mo at baka alam niya ang sagot. Napahawak na ako sa ulo ko nung maramdaman kong medyo kumirot. Pagtingin ko kay Dagul, mas lalo na siyang umiikot sa paningin ko. Ngayon, iisa-isahin ko na ang angkan nyo. Isusunod ko na sa'yo yung kapatid mo na madaldal. Wag gawin. Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko nang bumagsak ako sa lapag. Tuluyan na akong nawala ng malay. Nagising na lamang ako na nakahiga sa isang matigas na papag. Masakit ang ulo. Para akong nakainom ng maraming alak. Pagtingin ko sa paligid ko, nakita ko na lang si Dagul na nakaupo sa gilid. Kasama na niya ang isang matanda na sobrang pamilyar sa akin. Napamulagat ako ng mga mata ko dahil hindi ko alam kung bakit kasama niya ang kababata ko. Ngumiti pa siya sa akin, kagaya ng ngiti tuwing bumibili siya sa akin ng saging. Mabuti naman at gising ka na, iha. Akala ko wala ka ng pulso eh. Anong ginagawa mo dito, Mang Aduhay? Ginagawa ko rito? Dagul, paliwanag mo nga sa kanya kung ano ang ginagawa ko rito. Si Mang Aduhay, siya lang naman ang pinuno ng mga aswang. Ha? Pinuno ng mga aswang? Anong ibig sabihin nito, Mang Aduhay? Nagulat ka ba, iha? Sumagot ka. Ikaw ba talaga ang totoong pinuno ng mga aswang? Oo, ako nga. Ako nga ang pinuno ng mga aswang. Ang pinuno na hinahanap ninyo. Pinagmukha mo lang pala kaming tanga ng kapatid ko. Hindi kasalanan ni pinuno kung masyado kayong madaling utuin eh. Kaso kasi, kaunting pagpapakitang tao lang Nauhulog na kayo kagad. Alam mo rin ang tungkol dito? Oo naman. Linano na talaga namin to. Nung malaman ko pa lang na nandito ka na sa Sigihor, nakagawa na kagad kami ng malupit na plano ni pinuno. Akala mo siguro madadala mo kami ng pagtitinda-tinda nyo ng saging Kilala ka namin. Pagpunta mo pa lang dito, alam na namin kung anong pakay ninyo. Mga duwag! Anong sinabi mo? Duwag! Takot! Kinailangan niyo pa akong igapo sa higana ito para lang siguraduhin hindi kayo mapapahamak? Tama naman ang sinabi mo. Alam ko naman na ikaw ang malaking banta sa mga gusto namin gawin. Wala akong pakialam sa dalawang lalaki na kasama mo. Kayang-kaya ko silang paslangin ng walang kahirap-hirap. Huwag ka masyadong makampante. Hindi niyo alam kung anong kayang gawin ng kapatid ko. Yung kapatid mong bobwet? Seryoso ka ba? Kulang pa sa karanasan ng batang yon. Baka tirisin ko lang yun Dagul, siguraduhin yung hindi ito makakatakas, ha? Ano bang gagawin niyo sa akin? Ikukulong ka lang naman namin dito hanggang sa matapos na namin ang lahat ng dapat gawin sa labas. At kapag ayos na ang mga bagay-bagay, magiging isa ka na sa amin. Kailangan namin ng isang manunugis na pwedeng gawing aswang bilang mandirigma. Hindi mangyayari yan. Kahit na mamuti pang mata mo. Ngumiti na lang sa akin si Mang Aduhay. Kung noon ay gumagaan ang pakiramdam ko kapag ngumingiti siya, ngayon ay galit na ang nararamdaman ko. Lumabas ng silid si Mang Aduhay. Ang naiwan na lamang ay ako at si Dagul. Tiningnan ko siya na masama. Huwag mo nang tangkain pang makatakas dito. Wala ka rin magagawa. Wala na sa'yo ang anting-anting mo. At hindi na yun may babalik pa sa'yo kahit na kailan. Saan yung dinala ang anting-anting ko? Hulaan mo! Walang iya ka. Kung alam ko lang na naging demonyo ka na ngayon, di sana matagal ko na kinalimutan ng pagkakaibigan natin. Di sana hindi na kita hinintay. Aba, kasalanan ko na naman ba? Pinili mo yan Sinubukan kong magpumiglas ng mga oras na yon, Kabanong.
Pero masyadong maigpit ang pagkakagapos nila sa magkabilang kamay at pako. Habang si Dagul, patawa-tawa lang siya sa gilid. Kung makakalapit lang talaga ako sa kanya noon, mabubungi siya sa akin. Sabihin mo, unggoyo ba ang tawag sa inyo? Ha! Ang galing mo naman. Paano mo nalaman yan? Akala ko talaga wala kang ideya sa mga kagaya namin eh. Anong klaseng aswang kayo? Bakit hindi kayo tinatablan ng bawang? Bakit hindi nararamdaman ang anting-anting namin ng mga nasa banyo ng Makopa? Kaming mga unggoyo ay may kakayahang itago ang presensya namin. Hindi kami tinatablan ng mga anting-anting na yan. Mga unggoy pala kayo eh. Kaya naman pala mahihilig kayo sa saging. Buti naman eh, habang tumatagal naiintindihan mo na rin ang sitwasyon. Nakakahanga ka naman. Marunong ka rin naman palang mag-isip. Dagul, kung ako sa'yo, magbago ka na ngayon pa lang. Dahil magsisisi ka sa bandang huli. Wala akong pagsisisiyan. Masaya ako nakikitang unti-unting nangyayari ang pagiganti ko. O, paano? Diyan ka na muna. Huwag kang tatakas ha. Ang daming nagbabantay sa labas. Ngumiti pa siya sa akin ng nakakaloko. Pabagsak niyang isinarado ang pintuan. Bumuntong hininga na lamang ako. Sinuyod ko ng tingin ng buong paligid. Pero kahit na anong tingin ko, ay wala akong makitang pag-asang makakatakas ako sa pagkakagapos. Walang kagamit-gamit doon. Nagsarado na lang ang kamao ko. Ang tanga-tanga ko nun. Kung nakinig lang sana ako agad sa kapatid ko, Kabanong, hindi sana nangyari sa akin yun. Lumipas ang mga oras. Naririnig ko nang umaalulong ang mga aswang sa labas. Sumapit na pala ang kinagabihan. Bagot na ako sa kinalalagyan ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Wala rin kasi ang anting-anting. Wisit na buhay talaga to. Dapat talaga matagal ko nang kinalimutan ng siraulong yan eh. Humiga na lang ako. Ang akala ko, wala nang pag-asa na makaalis ako ron. Hanggang sa bigla na lang akong may narinig na kalabog sa labas ng pintuan. Napabangon ako ulit, Kabanong. Nang bumukas ang pinto, nakita ko si Bembong. Ang mga aswang na nagbabantay ay nakabulagta na. Pumasok siya kaagad at kinalaga ng pagkakagapos ko. Nakahinga ako ng maluwag. Buo talaga ang tiwala ko sa kapatid ko. Kahit kasi bata pa lang siya, kayang-kaya niyang lumusob mag-isa. Pero ginagawa niya lang yun kapag nasa panganib ang buhay ko. Maraming salamat dumating ka, Bembong. Hindi ko alam ang gagawin ko. Ikaw naman kasi, ayaw mo makinig sa akin eh. Niloko na nga tayo ni Mang Aduay tapos nagpaloko ka rin sa kababata mo. Mamaya mo na ako awayin. Umalis na muna tayo dito. Wala si Mang Aduay at ang kababata mo. Nakita ko silang umalis kaya ako nakapasok na madali. Kunin muna natin ang anting-anting mo bago tayo umalis. Saan ko naman hahanapin yon? Naalala mo ba yung sinabi ni Lolo sa atin? Na kung sakaling mawala yung isang anting-anting, kaya nitong hanapin ng kapwa anting-anting niya. Mahahanap siya ng anting-anting ko. Tama. Gagamitin natin ang anting-anting mo para malaman kung nasaan ang anting-anting ko. Umalis na muna kami sa silid na yon. Nagawa naming makalabas doon nang walang nakakakita sa amin. Paano ba naman, Kabanong, lahat ng nagbabantay pinaslang na ng kapatid ko? Kahit na alam kong kaya niyang gawin yon, iniisip ko pa rin kung paano niya yun nagawa. Nakahanap kami ng tamang pwesto. Sa likuran ng manukan. Malayo na yon sa kabahayan. Umupo kami roon. Wala kaming pakialam kung maraming lamok. Pumikit si Bembong. Sisimulan na niyang ikonekta ang anting-anting niya sa anting-anting ko. Ayan na ate. Kumukonekta na siya. Ayan na. Ha, alam ko na. Oh, nagsaan? Nasa loob siya ng bahay ni Mang Aduan. Sa banda rito. Tara, sundan mo ko. Maingat kaming naglakad patungo roon. Sinamantala namin na hindi pa nakakabalik si Mang Aduhay at si Dagul. Maya-maya lang, nang makita namin ang bahay na matanda, walang pag-aalinlangang pumasok kami sa likod na bintana. Winasak na lamang namin yon para madali ang pagpasok namin. Binuksan ni Bembong ang aparador. At doon, nakita nga namin ang anting-anting ko na umiilaw-ilaw pa ng bahagya. Sinuot ko kagad yon. Dinampot ko na lang ang nakita kong itak sa labas ng bahay.
Ate, hindi natin sila pwedeng palagan. Kailangan itong malaman nila Mang Pedrino at Kuya Dingdong. Himala yata. Parang ang tinutino mo mag-isip ngayon. Siyempre, nalagay ang buhay mo sa alanganin, ate. Kaya kailangan kong umayos. Nang maibalik ko na ang anting-anting ko, bumalik na ang lakas ng loob ko. Pero sa mga puntong yon ay kailangan kong pakinggan ang kapatid ko. Hindi na muna kami pumalag. Ang mas iniisip na lang muna namin ay kung papaano kami makakaalis doon. Saan ka ba dumaan kanina? Sa kabila. Ang kaso, ate, mahirapan na makabalik dun eh. Nasa tiyempo lang akong kanina na umalis yung nagbabantay sa bungad. Mas mainam yata kung sa gawing ito tayo dumaan. Wag, ate. Galing din ako dyan kanina eh. May mga nakita ko mga nakabantay dyan. Hindi lang natin makita kasi madilim. Pampihira. Saan naman tayo ngayon dadaan ito? Doon, ate. Nakadaan ka na ba doon? Hindi pa. Pero base sa nakikita natin, parang wala namang nagbabantay. Huminga ko ng malalim. Inihanda ko ang hawak-hawak kong itak. Nagsimula kaming maglakad palapit doon. Pagdating namin, may nakita kaming 2 aswang na nakaupo sa gilid. Sinadya nilang nasa dilim sila para hindi sila makita. Buti na lang ay naramdaman agad yun ang dala naming anting-anting. Gumilid kami. Iniisip namin kung papaano kami makakalis doon nang hindi kami namamalayan o nakikita. Pagakbang pa lang ni Bembong ng paa, nakalika na kagad ito ng tunog nang maapakan niya ang tuyong dahon. Nalaman ng mga aswang na nasa likuran kami ng halamanan. Umalulong agad ang mga ito para magbigay hudyat sa mga kasama nila. At sa mga sandaling yun, wala na akong sinayang na pagkakataon. Lumabas ako ng pinagtataguan ko at walang pagdadalawang isip na nilapitan ko ang 2 aswang. Bago pa man makalapit si Bembong, pinaslang ko na agad ang mga yon. Narinig na namin ang magkakasunod na alulong ng mga aswang. Sa puntong yon, kinailangan na naming umalis dahil anumang oras ay madaratnan kami ng mga aswang doon. Pero hindi pa man kami nakakalayo. Naramdaman na lang namin na meron nang nakasunod sa likuran. Ate, kailangan natin silang harapin. Kung hindi, baka madala natin sila sa baryo natin. Susundan nila tayo oh. Sige na, mauna ka nang umalis. Akong bahala na sa kanila. Ate, kaya nga kita niligtas para di ka mamatay tapos ganito rin pala ang mangyayari. Sasamahan na kita sa paglaban sa kanila. Ang kulit mo naman. Makinig ka na lang sa akin, pwede? Ate naman, nung ikaw di nakinig sa akin, napahamak ka. Oo na, sige na. Sumama ka na rito. Wala na akong nagawa kundi ang pumayag sa kagustuhan ng kapatid ko, Kabanong. Maya-maya lang din ay naramdaman na naming tila nakapalibot na sila. Ang kanilang mga angil ay tila nagdudulot na sa amin ng pangamba. Yun ang unang beses na parang kinakabahan kami sa kalaban naming aswang. Bagay na hindi naman namin nararanasan nung nasa Kapis pa kami. Ate, naging unggoy na yata sila. Unggoy ang tawag sa kanila. Mga aswang na nagkatawang unggoy. Malamang magiging unggoy sila. Hindi nagtagal, lumusob na sila sa amin. Mabilis sila. Yung iba pa, lumalambitin sa kung saan-saan. Pero hindi kami nagpatinag ng mga oras na yon. Mas lalo lang kaming ginanahan ni Bembong kahit na medyo may kaba. Paglapit sa amin ng isang aswang, nahawakan niya ako sa damit. Buti na lang ay tinaga agad siya ni Bembong. Kung hindi, mahuhubaran ako. Paglingon ko naman sa gilid, may 2 aswang na nagtangkang lumapit kay Bembong. Wala akong sinayang na sandali. Ginamit ko ang kapangyarihan ng anting-anting. Nagawa kong salagin yun at napatay ko ang 2. Sa mga sumunod na sandali ay mas lalo silang naging mabilis. Pero dahil sa anting-anting ay hindi kami nadedihado sa laban. Pero kahit na nakakalamang kami, hindi kami naging kampante. Alam namin na anumang oras maaring magbago ang ihip ng hangin. Ayang kaya naman natin, ate. Hindi sila maubos. Kailangan na nating umabante. Sa ibang direksyon na lang tayo dumaan para hindi na natin sila madala sa baryo. Umabante na kami ng mga oras na yon. Pero habang umuusad kami, sumusunod din sila sa amin. Parang lalo silang nadadagdagan kapag may napapatay kami sa kanila.
Habang tumatagal, unti-unti kong nakikita na kung magpapatuloy ang pagdami nila, mahihirapan na rin kami ng kapatid ko. Kaya naman, binilisan na lang namin ang takbo hanggang sa makarating na kami sa Tuyong Palayan. Mas tirik ang buwan sa parting yun. Kaya malaking tulong yun sa amin dahil makikita na namin kung saan nanggagaling ang mga aswang. Gamitin na kaya natin ang tunay na kapangyarihan ng anting-anting natin, ate? Wag! Ilalaan lang natin to sa pinuno nila. Aatake na sana kami sa mga aswang pero biglang dumating si Dagul. Pinagbababatukan niya ang mga kapwa niya aswang. Mga inutil kayo! Ang daming pabarating na kalaban! Ito ang inuunan nyo! Lumayas kayo! Abangan nyo yung mga kalaban at ako nang bahala rito! Paparating na mga manunugis. Wala na kayo magagawa. Nasabi ko na nga ba tama ang hinala ko Aswang ka kasi, pangit ka. Hoy, bubwit! Akala mo hindi ako napatol sa bata? Yari ka sa akin ngayon. Masyado kang madaldal, ha? Hindi naman ako natatakot sa'yo Ikaw ang dapat matakot sa akin. Hindi ka ba napapaisip? Niligtas ko lang mag-isa ang ate ko. Doon pa lang dapat matakot ka na Hoy, utong lupa. Hindi ako nasisindak sa mga salita lang. Kaya tigilan mo ako sa sinasabi mo. Kasi, ngayong gabi, dalawa kayo ng ate mong hahalik sa lupa. Ang dami mong sinasabi. Hindi ko alam na mas madaldal ka pa pala ngayon. Samantalang nung bata pa tayo hindi ka man lang makapagsalita kapag may kaaway ka. Nako, babalik na naman tayo sa nakaraan. Ang mabuti pa simulan na natin to. Gigil na ako sa batang yan Mukha naman siyang pa Kung ako mukhang pa, ikaw mukhang alipunga. Nagulat na lang ako nang biglang tumalo ng mataas si Bembong. Agad itong nakalapit kay Dagul. Kitang-kita ko rin na inis na ang kapatid ko sa kababata ko. Kaya naman, hindi na rin ako nagsayang ng oras. Sinabayan ko si Bembong sa pag-atake. At kahit na dalawa kami, nagagawa pa rin makailag ni Dagul. Hindi kayo makakaisa! Anong hindi? Bembong, bilis! Nanlalaki ang mga mata ni Dagul nang makitang nasa gilid na niya si Bembong. Sinubukan niyang makailag sa pagtaga na ginawa ni Bembong pero naroon naman ako sa kabila. Hinataw ko kagad siya ng itak. Agad na tumagas ang dugo sa tagiliran niya. Si Bembong naman muling lumapit. Tinaga naman niya sa hita si Dagul para kahit na papaano mapabagal namin ang kilos niya. Umatras siya ng kaunti. Bigla siyang hiningal dahil sa ginawa namin. Aatake na sana ulit kami nang bigla siyang tumalon ng mataas. Ginamit ko ang anting-anting. Sinalubong ko siya sa ere. Tinamaan ko siya ng itak sa bandang kilikili. Kung hindi mo nailagan, malamang patay ka na. Alam mo ba kung anong totoo? Pinagsasasabi mo. Noong mga bata pa tayo, hindi naman talaga kita tinuring na kaibigan Kaya lang naman kita sinasamahan. Kasi marami kang pagkain palagi. Nakakalibre ako ng kain. Wala kasing pagkain sa bahay namin minsan Kapag hindi nagpapasahod ang lolo mo. Hindi totoo yan. Alam ko na talagang tinuring mo akong kaibigan noon. Hindi ka ba kakapagsinungaling sa akin, Dagul? Ha? Nagsisinungaling? Bakit naman ako magsisinungaling, Araya? Ito ang totoo. Walang kahit anong espesyal sa'yo. Kaya kahit na kailan, hindi kita nakitang bilang kaibigan. Ginamit lang naman kita para sa pansarili kong interes. Kasi noon pa man, alam kong malabong maging magkaibigan ng isang dukha at ang isang mayaman na kagaya mo. Walang alaga sa akin ang lahat ng alaala na meron tayong dalawa. Kung hindi ka lang kita kailangan paslangin hindi na kita maaalala Huwag kang makinig sa kanya, ate. Sinisira lang niya yung kaisipan mo para mawala ang atensyon mo sa laban. Huwag kang mag-alala, Bembong. Hindi ako naapektuhan. Kahit na ang totoo, ay nasaktan ako sa mga sinabi ni Dagul Kabanong. Pinilit ko na lamang na maging manhid. Pumorma na ako at muling humarap sa kababata ko. Maigpit ang hawak ko sa itak. Ako na mismo ang nagpatuloy ng laban. Magkakasunod na hagupit ng itak ang ginawa ko. Kahit na may tama na si Dagul, ay nagagawa pa rin niyang makaiwas. Maya-maya pa, nagkaroon ako ng isang pagkakamali. Nakakuha siya ng pagkakataon para makatama sa akin. Tumalsik ako sa lakas ng suntok niya.
mabilis namang rumisponde ang kapatid ko para tulungan ako. Yan kasi, sabi mo di ka apektado, pero para ka namang wala sa sarili umatake. Ano? Masakit pa? Nagsisimula pa lang ako. Umanda ka. Sinaktan mo ang ate ko, ha? Bembong, huwag ka masyadong magpapadalos-dalos. Huwag ka mag-alala, ate. Ako nang bahala sa isang to. Ang kulit mo talaga. Ikaw, isang bubit. Lalaban sa pusa. Kung pusa ka, ako naman, leon. Ababa! Agad akong tumayo. Pipigilan ko sana si Bembong pero mabilis na siyang nakalapit kay Dagul. Pinaghahagupit niya yun ng kanyang espada. Ilang beses niya ring tinamaan, pero parang hindi naman tinatablan. Tumatawa-tawa pa yun na parabang wala lang sa kanya ang ginagawa ng kapatid ko. Maya-maya lang, naramdaman kong parang may iba pang naroon bukod sa amin. Mabilis kong kinuha si Bembong at dumistansya. Bakit, ate? Nandiyan na si Mang Aduhay. Lumabas siya mula sa dilim. Kampanteng naglalakad palapit sa amin. Nakita ko naman ang kakaibang ngiti ni Dagul, na parabang ang dating ng matanda ay ang pag-asa niya. Buti naman dumating ka, Mang Aduhay. Nakakahiya ka. Ha? Isa kang malaking kahiyan sa mga aswang. Hindi mo magawang palaga ng ganyang kalit na bata? Pero, Mang Aduhay, dalawa po sila eh. Mag-isa lang kahit na ilan pa yan. Nagpakita ka man lang sana na kahit papaano nakakalabang ka. Pero wala. Tingnan mo yung dalawang kalaban mo. Kakaunti pa lang ang galos. Kung ibang aswang yan, baka pinatay na yung dalawang yan. Pero ikaw ano? Mga Aduhay, malalakas silang dalawa eh. Kahit na yung bata na yan. Impacto sa labanan yan, Mga Aduhay. Ang sabihin mo, mahina ka lang talaga. Tinuruan kita kung paano maging malakas. Pero isang musmus lang ang magpapahina sa tuhod mo? Hindi ako musmos. Bata lang ako sa paningin nyo. Pero kayang-kaya ko kayong labanan at paslangin. Hoy bata, ibahin mo ako. Hindi ako kagaya nito na mahina. Pumapatol pa naman ako sa bata. Kaya hindi kita palalampasin. Subukan mo lang saktan ng kapatid ko. Ihatid kita sa tahanan ng mga demonyo. Kung ganun pala, di simulan na natin. Mga Aduhay, labang ko ito. Manahimik ka. Anong karapatan mong angkinin ng isang laban kung hindi mo na ito kayang panindigan? Pero, tumigil ka na! Nagulat na lang ako sa ginawa ni Mang Aduhay. Humaba kasi ang kuko niya at ibinaon niya sa tiyan ni Dagul. Sumuka agad ng dugo ang kababata ko. At bago siya bumagsak sa lupa, nakita ko pa siyang nakangiti sa akin. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin sa ngiting yon. Pero nakaramdam ako na matinding kalungkutan. Natagpuan ko na lang ang sarili kong tumutulo ang luha ko. Anong ginawa mo sa kanya? Oh, bakit ka nagagalit dyan? Di ba kalaban niyo ang mga aswang? Yan na. Ako mismo ang gumawa ng gusto niyong gawin. Kababata mo nga pala si Dagul. Pasensya ka na. Hindi ko na kasi maalala eh. Walang hiya ka. ate! Sa galit ko, kabanong, nilapitan ko kagad si Mang Aduhay. Pinagtatataga ko siya, pero hindi ako makatama. Bigla na lang niya akong sinuntok sa tiyan. Sobrang lakas. Napadura kagad ako ng dugo. Namimilipit akong bumagsak. Si Bembong naman, sumunod na rin sa kanyang pag-atake. Pero masyadong kakaiba si Mang Aduhay. Parang naririnig niya ang utak namin dahil basang-basa niya ang bawat kilos. Nahawakan niya ang kapatid ko sa damit. Inagaw nito ng marahasang espada. Binalibag naman niya si Bembong. May hina naman pala kayo eh. Nagsayang lang ako ng pamasahe para humantong sa ganito. Hindi ako makapaniwala na kayo ang pinagmamalaki ng kapis. Pero ngayong nandito na kayo sa harapan ko, wala man lang akong saya na nararamdaman. Para lang ako nakikipagsuntukan sa katawan ng saging. Puro ka saging no? Palibasa, unggoy ka! Napalingon kami sa gilid. Nakita namin kararating lang ni Mang Pedrino at ni Dingdong. Sa puntong ito, tila nabuhayan na ako ng loob.
tumaas kahit papaano ang moral namin ng kapatid ko. Bumangon ako at lumapit kay Bembong. Nahihirapan siyang makatayo. Sa liit kasi ng katawan niya ay mararamdaman niya talaga ang paghampas niya sa lapag. Sa wakas, nakita na rin kita. Matagal mo na pala akong hinahanap. Sino ka ba? Ako lang naman ang tumatayong pinuno ng mga manunugis dito sa Siquijor. Aswang ka! Dapat alam mo yan! Pasensya ka na ha, pero wala akong panahon para kilalanin ka. Walang pakundangan na umatake si Mang Aduhay kay Mang Pedrino. Sinabayan din ito ni Dingdong. Base sa nakikita ko, ibang-iba ang paraan ng pakikipaglaban na maglolo. Mas maingat sila, pero mabilis. Kabanong, buong akala namin ay nakakalamang na kami sa laban noong oras na yon. Nakabangon na rin kasi ako noon kaya 3 na kaming lumalaban sa kanya. Pero hindi ko inakala na sa mga sandaling yon magagawa pa rin makabawi ni Mang Aduhay. Kahit duguan na ang katawan niya, nagawa niya pa rin makapagbago ng anyo. Hindi niyo ako mapipigilan sa gusto kong mangyari. Tahanan namin ang Siquijor! Hindi namin ito ibibigay sa inyo! Muli naming inatake si Mang Aduhay. Naging maskuladong unggoy siya noong mga oras na yun. Una niya akong nilapitan. Hindi ako nakapaghanda. Buti na lang ay humarang si Dingdong. Sinubukan niyang hagupitin si Mang Aduhay ng itak. Pero hinawakan lamang yun ni Mang Aduhay. Inagaw at saka dinakma sa mukha si Dingdong. Si Mang Pedrino naman ay nagawa na ring dakmain sa damit. Hinila ito sabay suntok sa mukha. Tila nawala ang angas nilang dalawa. Nang madako na ang tingin sa akin ng aswang na unggoy, inihanda ko na ang sarili ko. Ate, ngayon na! Gawin mo na! Inihagi sa akin ni Bembong ang anting-anting niya. Bago makalapit si Mang Aduhay ay naisot ko pa ang anting-anting na yun. Agad na dumaloy ang nag-uumapaw na kapangyarihan sa buong katawang ko. Paglapit ni Mang Aduhay sa akin, sinuntok niya ako ng malakas. Tinamaan ako sa dibdib pero parang hindi ko na yun naramdaman. Isinarado ko ang kamao ko. Sa sobrang gaan ito, ay malakas ko itong pinadapo sa panga niya. Nang umilaw naman ang 2 kwintas na suot ko, kakaibang bilis naman ang pinagkaloob nito sa akin. Sa sobrang bilis ko, walang magawa si Mang Aduhay. Hindi niya ako mailagan. Lahat ng suntok ko ay tumatama sa kung saan-saang parte ng katawan niya. Ha? Hindi! Paano ka lumakas ng ganyan? Nung una pa lang, dapat alam mo na ang mga manunugis ng kapis ay hindi basta-basta natatalo. Kaya ngayon, mararamdaman mo ang galit ko. Sinaktan mo ang kapatid ko, kaya humanda ka ngayon. Tumalon ako ng mataas. Sinalubong niya ako sa ere. Bago kami bumagsak ay nahawakan ko siya sa leeg. Diniin ko siya sa lupa. Sinipa ko ng maraming beses ang kanyang muka. Hindi ko yun tinigilan hanggat hindi ko nakikitang sumusuka siya ng dugo. Pero nagawa niya pa rin akong itulak at makabangon. Gigewang-gewang na siya. Pero nagagawa niya pa rin tawanan ng sitwasyon. Naririnig mo ba ang hiyaw ng mga kasama mo? Sinyalis yun na matatalo na kayo. Tagilid na rin ang laban nila sa mga kasama namin. Tangkapin mo na kahit na kailan ay hindi mananalo ang kasamaan sa kabutihan. Wala akong pakialam. Lalaban ako hanggang dulo. Humanda ka! Sa huli niyang paglapit sa akin, kinuha ko na ang itak sa ibaba. Walang ano-ano, hinagupit ko ang leeg niya. Sa lakas ng pagkakahataw ko kabanong, gumulong na lamang ang kanyang ulo sa lapag. Ang galing mo, ate! Magmula ngayon, hindi na kita aawayin, Haraya. Tunay ngang kakaibang galawan ng mga taga-kapis. Ang buong Siquijor ay nagpapasalamat sa inyong dalawa. Ginawa ko lang kung anong nakasaad sa misyon namin. Tinulungan ko na silang bumangon. Binalikan na lang namin ang iba pang aswang na natira. Tinulungan namin ang mga manunugis na matapos yun. Di kalaunan, tuluyan na nga naming nakuha ang tagumpay. Idiniklara na ni Mang Pedrino na wala ng banta sa buhay ng mga taga-Siquijor. Kabanong, ang laban na yon ang tumatak talaga sa puso ko. Lalo na't sa laban din na yon nawalan ako ng matalik na kaibigan.
Pero sa kabila ng pagbabago ng kababata kong si Dagul, ipinagdarasal ko na lang na kung magkikita kami balang araw, makikita ko na rin ang dating siya noong una kaming nagkakilala. Kinabukasan ay nakauwi na rin kami ng kapatid ko sa bahay. Inabutan namin si Aling Pina na nagwawali sa bakuran namin dahil sa mga tuyong dahon. Diyos ko, ano ba nangyari sa inyo? At bakit may mga benta kayo sa katawan? Galing lang po sa gubat. Sinubukan namin mangaso pero delikado pala kasi madulas sa gubat kaya ayan. Masakit po ang likod ko, Aling Pina. Pwede po ba akong makahingi ng masarap na puto? Puto pala ang gusto mo? Aba, sige. Magpapaluto ko ngayon. Uy. Narinig ko, may puto. Pengi ako. Hindi mo narinig. Ang sabi ko, magpapaluto pa lang ako. Ay, kala ko naman nandito na. Sakto, nagugutom na kasi ako eh. Oh, bakit? Anong nangyari sa inyong dalawa? Nasabi na namin kay Aling Pina. Siya na lang ang tanungin mo. Aling Pina, ano ba nangyari sa kanila? Ay nako, bahala ka dyan. Mabuti pa samahan mo na lang akong bumili ng rekado. Magluluto tayo ng puto. Umalis silang dalawa at napapangiti na lamang kami ni Bembong. Kabanong, masasabi kong naging masaya rin ang pananatili namin doon kahit na kailangan pa naming humarap sa matinding hamon. Pamilya na rin ang itinuring sa amin ni Aling Pina at ni Jano. Si Mang Pedrino at Dingdong naman ay sumama sa aming papuntang Capiz para makilala ng personal ang pinakamababangis na manunugi sa probinsya namin. At sa mga sumunod na taon, dumadalo-dalo pa rin naman kami sa Siquijor. Nagpabalik-balik na lang kami doon. Hindi pa rin nalalaman ni Jano at ni Aling Pina kung ano nga ba talaga ang ginagawa namin doon. Hinding-hindi ko makakalimutan ng karanasan na yon, Kabanong. Habang buhay nang nakatatak sa puso ko ang mga aral at mga taong nakasama namin sa lugar na yon. Mga taong nagdulot sa amin ng ngiti at kasiyahan. At higit sa lahat, nagdulot sila sa amin ng mga bagong pananaw na madadala namin sa paglakad ng panahon. Sa mga nakikinig, sa mga kabangers, palagi lang natin tatandaan na ipaglaban natin ang kabutihan. Dahil ang kabutihan ay ang magdadala sa atin sa kapayapaan. Hanggang dito na lamang po ako. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kabangers at lalong-lalo na sa inyo, Kabanong. Wakas.